Magandang umaga mga kaibigan. Isang pribilehiyo ang makaparito ngayon. At para matupad ang sinasabi ng ating pastor sa kanyang napakainam na pambungad, ay dapat nga naman talagang makita ito sa buhay, hindi po ba? Kaya ating pinapupurihan ng Panginoon sa lahat ng kanyang dakilang kapangyarihan ng pagpapagaling at sa kanyang mga kaawaan na ipinagkakaloob niya sa atin sa mga taon na nagdaan. Ngayon, may ilan akong nais ipabatid. Una, kami ni na kapatid na Wood at kapatid na Robertson. Kami nga po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nananalangin para sa amin na maging ligtas ang aming paglalakbay. Naging napakainam ng aming pagbiyahe. 4 at kalahating araw po yun. At ligtas nga po kaming nakabalik. Pinagpala nga kami ng Panginoon. Ngayon, lagi nating ipinababatid dito yung tungkol kay kapatid na Graham Snelling. Yung kanyang revival, tuloy-tuloy po yun. Doon sa may dulo ng Brigham Avenue, sa mismong bayan. At nitong darating na Miyerkules ng gabi, ako nga po'y may lakad bukas, pagkatapos kong dumalo sa isang gawaing paglilibing na ipababatid ko sa ilang saglit. Sa Miyerkules na ng gabi namin sa inyo ipapaalam, hangad kasi naming magpunta bilang isang delegasyon, lahat tayo upang madalaw naman natin si kapatid na Graham bago magtapos ang kanyang gawain doon. At sisikapin natin na lahat tayo rito sa iglesia ay sama-samang makapunta roon, kung maaari. At isang delegasyon tayong pupunta roon upang samahan si kapatid na Graham sa isa sa kanyang mga gawain. At ngayon, mamayang hapon dito sa may punerarya sa Charlestown, si Ginang Colvin po, na dating dumadalo rito sa simbahan maraming taon na ang nakalipas, 74 na taong gulang. Nilisanan niya ang buhay rito sa lupa kahapon upang makapiling na ang Panginoong Yesus. At mangangaral sa libing niya sa Lunes, si Reverend Ginoong Makini, na dating nagpapastor dito sa Iglesyang Methodist sa Fort Fulton sa loob ng maraming taon, na personal nilang kaibigan. At tutulong ako sa kanya, Lunes, at ang oras sa palagay ko'y 1:30 dito sa kapilya sa Charlestown, Indiana. At sa lahat ng mga kaibigan ng pamilya Colvin, natitiyak kong ikalulugod nila ang kaunting pakikiramay na magpapalakas ng kanilang loob o kahit kaunting pakikipagkamay. Alam nga nating lahat ang pakiramdam nun, lalo na sa mga dumaan na sa gayong kalagayan, sa libis nga ngayon mismo, at naranasan na kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang kaibigan. At kaya ating nakahimlay siya ngayon doon sa kapilya, dito sa Charlestown, Indiana. Kung makapupunta po kayo mamayang hapon, siguradong ikalulugod yun ng pamilya Colvin. Tiyak po yan. Marami sa mga kamag-anak nila ang nakadalo na sa tabernakulo, kinasal, inilibing, binautismuhan, halos buong pamilya nila, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At si Ginong Grayson, na naging kapitbahay natin dito noon, ang nag-aasikaso ngayon sa punerarya. At mamayang gabi, kung loloobin ng Panginoon, kung saan tayo hihinto ngayong umaga, sisikapin nating ituloy yun mamayang gabi, dito sa dakilang pag-aaral na pinag-aaralan natin ngayon. At siguro'y yun na marahil ang lahat ng mga pabatid sa aking palagay. At sa darating nga pong Miyerkules ng gabi, doon namin ipaalam sa gabing yan kung makapupunta tayo upang samahan si kapatid na Graham. At malugod naming tinatanggap ang lahat ng mga baguhan sa aming mga pintuan. At nagagalak kaming makasama namin kayo sa umagang ito. At itinadalangin naming ang Diyos ay lubusan at masagana kayong pagpalain sa pagtitipong ito. Ipinasasabi sa akin ni kapatid na Cox na yung mga speaker natin sa labas ay hindi na gumagana ng maayos sa mga oras na ito. Siguro'y dahil na rin sa klima, nahamugan yung mga speaker natin doon. At hindi na rin kasi ganoong kaganda yung mga yun. Ayan nga po, kaya yun din siguro ang dahilan. Napansin ko ang isang kapatid na babaeng nakaupo rito na kakilala ko. Si kapatid na babaeng Argan Bright. Ano po, siguro hindi ito ang tamang lugar para tanungin ito. Pero may balita na po ba kayo mula kay kapatid na lalaking Argan Bright mula noong lumuwas siya? Nasasabik na ako makarinig ng balita mula sa kanya. Naroon siya sa Switzerland at Alemanya ngayon sa isang pagtitipon doon kasama sina kapatid na Tommy Hicks at Paul Kane. Kung may balita na po kayo, kapatid na Ruth, ipaalam nyo lang sa akin kagad-agad sa abot na makakaya nyo. Ngayon, dito sa tabernakulo ay wala tayong pagpapamiyembro, pero meron tayong pagbubuklod-buklod sa isa't isa. Wala tayong ibang kredo kundi si Kristo, walang ibang utos kundi pag-ibig, walang ibang aklat kundi ang Biblia. Yun lamang ang tanging aklat na alam natin at ang tanging bagay na nalalaman natin na meron tayo. Sapagkat nililinis tayo ng dugo ni Yesus Kristo sa lahat ng mga kasalanan, meron tayong pagbubuklod-buklod sa isa't isa sa lahat. Napansin ko nga ngayong umaga, may nagtataka siguro sa inyo sa kapatid na narinig niyong nanalangin kanina. Isa nga siyang Katoliko noon, isang dating Katoliko.
At marami pong iba't ibang uri ng mga taong nagsisidalo rito. Nagkaroon nga ako ng pagkakataon kanina na makamayan ang isang kapatid na Mennonite na nakaupo rito. At may mga galing nga ng Mennonite, ng Methodist, ng Baptist, ng Katoliko. Basta't ibig nila, pinahayaan natin silang dumalo. At nagbubuklod-buklod tayo sa palibot ng mga pagpapala ng salita ng Diyos. Nariyan ngang nakaupo ang isang saksi ni Jehovah at iba't ibang uri ng mga tao. Hayan nga, mula sa iba't ibang denominasyon. Gustong-gusto ko noon. Bueno, kahit mapasa hanggang ngayon, ang kanluran, gustong-gusto ko yung mga kabayo at mga baka. Ako nga'y laking bukid at gustong-gusto ko talaga yun. At sa tuwing titipunin namin yung mga hayop, sumasama ako roon at naglalagay kami ng pangharang na bakod. Hindi ko alam kung alam ba ng mga narito ngayon na taga-silangan kung para saan yung pangharang na bakod o hindi. Ginagamit yun kapag pinapastol namin pansamantala yung mga baka sa talahiban. Nilalagay namin yung bakod na yun para hindi mangibang ransyo yung mga baka gaya nga ng sabi nila hanggang sa ibalik na namin sila sa ransyo. Yung mga damo muna roon ang kinakain nila habang pinapatubo pa yung damo sa ransyo para preparasyon sa taglamig. At maging doon sa kabundukan, naglalagay din sila nitong pangharang na bakod para maibukod nila sa karamihan yung babae doon sa lalaki. At para sa iba pang bagay, pangharang na bakod ang tawag doon. Pero doon sa pinakabakod noon pumupwesto yung ranchero kapag pumapasok na ang mga baka. At naranasan ko nang pumwesto roon. Maraming beses na nga, sakay sa isang kabayo at binabantayan ang mga baka sa pagpasok nila. Iba't ibang hero ng baka ang pumapasok doon. Yung iba, pa-diamond, at may ilan sa kanila, pa-bar X, at may iba, yung sa amin, pa-tripod, kahugis ng sagisag ng Boy Scout. Yung kasunod naman sa likuran, parang bakas ng paa ng pabo, yung nakamarka sa kabayo. At iba't ibang hero nga ang nakamarka sa kanila para palatandaan na sa kanila yung baka kapag pinalalabas ang mga yon. Ngayon, hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ng ranchero kung anong hero ang nakamarka sa mga baka, pero heto ang kapansin-pansin dyan. Nakatuon ang pansin ng ranchero sa pagbabantay sa etiketang nakakabit sa kanilang tenga. Ang lahat kasi ng pumapasok doon, kahit na ano pang hero ang nakamarka sa kanila, ay kinakailangan ng isang purong lahing Hereford. Hindi makakapasok ang isang baka doon, maliban na isa yung Hereford. Kinakailangang rehistrado ang baka, kundi ay hindi yun makakapasok. Naisip ko, sa araw na yan ng pagdating ng Panginoon, hindi niya papansinin kung anong hero ang suot-suot natin, kundi kung tayo bang lahat ay mga Kristiyanong naipanganak ng muli. Siya nga, yan ang kawan ni Kristo. Patutunayan tayo sa pamamagitan ng dugo na mga Kristiyano tayong lahat. At kung ganoon nga ang magiging kalagayan natin sa dakong yun, maging gayon na rin tayo rito ngayon. Ano pong palagay nyo? Dahil nga riyan, ikinalulugod nating makasama ang lahat ng mula sa lahat ng iba't ibang iglesia. Ngayon, atin ngang pinag-aaralan ang banal na aklat ng mga Hebreo. Isang kapatid na lalaki natin ang nasiyahan ng husto, kaya't kumuha siya ng mga tape nun at gumagawa siya ngayon ng isang aklat ng mga aralin tungkol dito. Ngayon, papalapit na tayo. Malapit na sa 11 kabanata. Inaasahan nating gugugulin natin ang taglamig sa kabanatang yan. Sa 11 kabanata, at sa bawat tauhang naroon, gusto nating balikan sila sa buong aklat dito at paglakip-lakipin ang buong kasulatan. Gagawin ko nga yan. Nagawa ko na yan sa ilan sa mga naunang kabanata para mapaglakip-lakip ang buong aklat. Hayan nga't nakita nyo, kinakailangan kasing patunayan ng kasulatan ang kasulatan. Kaya kung may anumang pagsasalungatan, naiisipin ng sinuman na may pagsasalungatan ang mga kasulatan sa isa't isa, mali yun. Walang kasulatan na sumasalungat sa isang kasulatan. Ang pagsasalungatan ay naroon marahil sa pagsalungat nito sa paraan ng pagtingin natin dito. Subalit, hindi nito sasalungatin ang sarili nito. Nasa pagmiministeryo na ako ng magdadalawamput-anim na taon na ngayon, at hindi pa ako kailanman ni minsan nakasumpong ng isang bagay rito sa Biblia na sumasalungat sa iba pang nakasulat sa Biblia. At alam ko ngang walang ganon. At ngayon, pag-aaralan natin ng isa sa pinaka-pinagpalang kabanata ng mga Hebreo, ang 7 kabanata. At kung may sino man dyan na walang Biblia, na naisundan tayo sa mga pagbabasa, ikinagagalak naming dalhan kayo ng Biblia kung itataas lamang nyo ang inyong kamay. Papupuntahin ko ang ilan sa mga matatanda sa iglesia. Sige po, narito at kumuha kayo ng ilan. May mga nagtataas ng kanilang kamay sa likod. At salamat kapatid. At kung nais nyo ng Biblia, itaas lamang nyo ang inyong kamay at dadalhin nila ito sa inyo. Ngayon, ang tanging paraan upang maitayo ang isang iglesia, ang tanging paraan upang magkaroon ang isang tao ng pananampalataya ay hindi dapat sa pamamagitan ng kanyang denominasyon,
hindi sa pamamagitan ng kanyang pakikianib. Bagkus ang pananampalataya niya ay nakasandig hindi doon sa teolohiya ng mga ideya ng kung sinong tao. Pagkat ito'y, kung ganun lang din, tao-tao lang. Hayan nga't, ang tanging paraan upang masumpungan ng pananampalataya ang taimtim nitong dakong pahingan ay dumako lamang sa ibabaw ng matatag at di nagbabagong salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita. Yan ang kailangan. At kapag ang pananampalataya ay narinig at natanggap na, magpakailanman na itong matatag. Wala nang makatitinag pa rito. Kahit ano pang dumating o lumipas, wala nang makapagpapabago pa sa pananampalatayang yun. Isipin nyo yun. Nakaangkla na kayo, at wala nang makapagpapabago pa nito sa panahon at walang hanggan. Nakaangkla na talaga kayo, magpakailanman, sapagkat ang Diyos, sa pamamagitan ng isang hain, ay pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal o tinawag. At ang pananampalataya ay may napakadakilang lugar sa Kristiyano sa buhay ng mananampalataya na makatatayo ito sa tabi ng isang maputik na libingan o sa isang kabaong kung saan ang isang pinakamamahal na sanggol o isang iniirog ay lumipat na mula sa buhay na ito patungo sa kabilang ibayo. At sa isang maigting na titig ng mata ng agila ay makatitingin sa kanya na nagwikang, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." At makakalimutan na nila ang mga nakalipas ng bagay, nagtutumulin sila sa hangganan ng dakilang pagtawag. Lubos akong nagagalak na nagkaloob ang Diyos ng gayon, at ginawa itong isang kaloob na libre para sa lahat. Ganyan dapat ang mga iglesia. Ang mga iglesia ay hindi yaong mga denominasyon o mga organisasyon. Ang iglesia ay mga kalipunan ng tao, ng mga mananampalataya na nagkakatipon-tipon sa ilalim ng pagbubuklod sa salita. At dito sa kahangahangang turo rito ni San Pablo, sa mga natalakay natin nung nakaraan, sa mga naunang kabanata, malinaw niyang tinalakay ang pinakamataas na pagkadiyos ng Panginoong Yesus at kung sino siya. Si Kristo ay ang Diyos na ginawang gayon upang madama siya at mahawakan siya ng mga tao at makasama siya. Si Kristo, ang Panginoong Yesus, ay ang katawan na pinanahanan ng Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Unang Timoteo 3:16, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang dakilang Jehova ay bumaba at pinaging nahihipo sa pamamagitan ng pananahan sa katawan ng kanyang sariling anak na ipinapahayag at ipinakikipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. Ang Diyos ay hindi, si Kristo ay hindi iba sa Diyos, at ang Diyos ay hindi iba kay Kristo. Ang dalawa na pinagsama ang bumuo sa pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ginawang mababa ng konti kaysa mga anghel upang siya ay magbata ng hirap. Hindi maaaring magbata ng hirap ang mga anghel. Si Jesus ang tabernakulo na pinanahanan ng Diyos. Sinabi ng Biblia sa 7 kabanata ng mga gawa ng mga apostol na patungkol sa tabernakulo at susunuging hain at mga handog na susunugin ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinihanda mo. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga tabernakulong gawa ng mga kamay, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinihanda mo. Nasa pananahan o paglukob ay magkakaroon ng pakikisama sa tao. Kung ipapahintulot ng Diyos pagkatapos natin sa kabanatang ito rito, o matapos ang aklat na ito, ating babalikan at tatalakayin ng aklat ni Ruth, at ipakikita roon kung paanong naging kamag-anak natin ng Diyos na ipinagkakasundo ang mga naligaw pabalik sa Kanya sa pamamagitan ng pakikisama at pagiging isa sa atin.
Kailangan kasing ang manunubos ay maging kamag-anak at ang tanging paraan upang ang Diyos ay maging kamag-anak natin ay maging isa sa atin. Kaya nga, hindi siya maaaring maging isang anghel at maging kamag-anak ng tao. Kagabi, noong kausap ko ang isang lalaking lipos ng pagdadalamhati, isang kasamahan, anak nitong nanay rito na kamamatay lang, sabi, "Oh, kapatid na Bill, sa palagay ko isa na siyang anghel ngayong gabi." Sabi ko, "Hindi, Earl. Hindi siya kailanman magiging isang anghel. Isa siyang babae ngayong gabi, isang ang tao, gaya ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos, at magiging gayon sa tuwina. Hindi kailanman magiging isang anghel. Lumikha ang Diyos ng mga anghel. Hindi niya ginawang anghel ang mga tao. Ang nilikha niya ay mga anghel at mga tao. Kaya hindi maaaring ang mga tao ay anghel, at ang mga anghel ay tao. Ginawa silang magkaiba ng Diyos. Ngayon, hayan nga't si Kristo ay nagkatawang tao upang tubusin ang tao mula sa kalunos-lunos na ibayo kung saan sila nahulog. At yaon ngang walang kamatayan ay bumaba dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay bumaba at nag-anyo sa hugis ng tao at naging kamag-anak natin upang pasanin niya ang ating mga kasalanan at ang ating kamatayan. At dun sa isa sa mga paglalarawang ginamit natin sa mga nakarang pag-aaral, siguro'y magpapahapyaw lang tayo rito ng konti upang makasunod ang mga ngayon lang nakadalo. Ang Diyos, sa kanyang paglakad patungong Kalbaryo, habang papalapit sa kanya ang tibo ng kamatayan at bumubulong-bulong sa palibot niya, at hayan na nga't tinusok na siya nito hanggang sa tuluyan na siyang namatay. Siya'y namatay hanggang sa huminto na tuloy ang araw sa pagsinag. Siya'y namatay hanggang sa umayaw na tuloy sa pagbibigay liwanag ang buwan at ang mga bituin. Hayan nga't, papaano niyong magagawa ang gayon? Ang maitusok ang tibo ng kamatayan. Kung siya'y naging tao na hindi namamatay, kung siya'y nasa katayuang theophany o nasa katayuang espiritu, hindi magagawa ng kamatayan ng gayon. Kinailangan nga niyang maging laman upang mapasakan niya ang tibo ng kamatayan. Hayan nga't, kung ang isang bubuyog o insektong may panibo ay minsang manusok ng malalim, hindi na ito muli pang manunusok. May iwan nito ang kanyang tibo sa laman. At ganoon ang nangyari kay Kristo o nangyari sa Diyos. Nanahan si Kristo sa laman upang kanyang maitusok sa sarili niyang laman ang tibo ng kamatayan. At noong lumipad na palayo ang kamatayan mula roon sa kanya sa krus, naiwan nito ang tibo nito. Hindi na ito makapaninibo pa ng isang mananampalataya. Marahil huhugong-hugong na lang siya, bubulong-bulong, at makakapanakot, subalit hindi na ito makapaninibo pa. Wala na itong tibo. Ang dakilang si San Pablo, sa pagmartsa niya sa kanyang kamatayan, sumigaw siya at nagsabi, "O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo at libingan? Saan naroon ang iyong pagtatagumpay?" Datapot salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo, sapagkat kapwa ang kamatayan at libingan ay nawalan na ng kapangyarihan. Ngayon, nito ngang nakarang linggo ay natalakay natin, tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo. Sa 6 na kabanata, nabasa natin ang ganito, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. At natuklasan natin na ang mga nagsisidalo ngayon sa iba't ibang kaiglesiyahan, kasama na ang Branham Tabernacle at iba pa, masyado tayong lumalagi sa pag-aaral tungkol sa mga simulay ng aral ni Kristo. Siya ang anak ni Abraham. Siya ang anak ni ganito at ganoon, at tutugay-gayin hanggang sa pinakaninuno. Subalit ang sabi ng Biblia, isantabi na natin ang mga bagay na gaya nito at magpatuloy na sa kasakdalan. Una sa lahat, kailangan niyo munang alamin ang unang simulay ng aral at kailangan niyo ring malaman ang lahat ng iba pang bagay na gaya nito. At pagkatapos ay ilagay natin sa isang tabi ang mga ito, gaya ng sinabi niya, itong pagkabuhay na maguli ng mga patay, pagpapatong ng mga kamay, mga bautismo, at lahat ng mga patay na aral patungkol sa Diyos. Hayan nga't wala roon ng buhay, subalit ang iglesia ng kasalukuyang panahon ay nakatuon doon at naglulumagi sa mga gayong bagay. Oo, naniniwala kami sa pagka-Diyos ni Kristo. Oo, mainam yan. Naniniwala kami sa bautismo sa tubig. Oo, mainam yan. Pagpapatong ng mga kamay. Ang sabi nga ni Pablo, ating gagawin lahat ng ito kung ipahintulot ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyan, itabi na natin ito ngayon at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon, hindi nga masasakdal ng mga organisasyon ng iglesia.
Dahil nga riyan ay napapalayo ito sa Diyos sa tuwina o napapalayo tayo sa isa't isa. Naglalagay tayo ng mga harang. Inihihiwalay natin ang ating mga sarili na parabang wala tayong pananampalataya. Subalit kung iiwan natin ang mga unang simulain ng aral sa ating pagpapatuloy sa kasakdalan, kung magkagayon, ang mga mamunting bagay na gaya nito ay hindi na masyadong mahalaga. Sa pagpasok natin sa pakipagrelasyon, natuklasan nating ang tanging paraan upang masakdal tayo ay ang mapasa kay Kristo. At nalaman natin pagkatapos sa pamamagitan ng mga turo ng Biblia kung papaano tayo makapapasok kay Kristo. Hindi nga sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, hindi nga sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, hindi nga sa pamamagitan ng turo, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan at pinaging sakdal sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Hayan nga't iba na ang itsura natin, iba na ang isip natin, iba na ang kilos natin, iba na ang pamumuhay natin. Hindi nga dahil sa isang tungkulin yun o kaanib tayo sa iglesia, kundi dahil sa ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sadyang ginawa tayong magkakababayan sa kaharian ng Diyos na dahil din diyan ay wala ng denominasyon o mga harang pa. Tayong lahat ay isa ng dakilang katawan. Ngayon, kumanda na po tayong simula ng ating aralin sa umagang ito sa ilang saglit. Isa munang bagay ang nais kong basahin dito sa ipinangungusap ni Pablo sa aklat sa 7 o sa 6 na kabanata. Natuklasan natin dito na pinasakdal na tayo kay Kristo. Pagkatapos sa 13 talata ng 6 na kabanata, kaunti munang pagbabalik tanaw. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Nanumpa ang Diyos sa kanyang sarili, sapagkat hindi siya makapanunumpa sa sino mang lalong mataas pa. Ngayon, balikan naman natin ito. Tunghayan natin ang mga taga-Galasya ng ilang sandali. Pumukla tayo sa aklat ng mga taga-Galasya at hanapin ang mga taga-Galasya 3:16. At mababasan nga natin dito kung ano ang ipinanumpa niya. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, sa binhi na si Kristo. Ngayon, kung mapapansin nyo, tunghayan nyong maigi habang binabasa nyo, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, maramihan, at sa kanyang binhi, isahan. Kay Abraham at sa kanyang binhi. Ngayon, ang binhi ni Abraham ay isa, si Kristo. Sa una nitong paglalarawan, si Isaac. Pero hayan nga't marami namang naging anak si Abraham. Nagkaroon pa nga siya ng anak bago pa niya naging anak si Isaac, na dulot ng pagkakamali ng di pagsampalataya ni Sarah na nagnais na si Hana na lang ang magdalang tao. Iniisip na napakatanda na raw niya kasi at napangunahan tuloy ang Diyos at nakagawa ng pamamaraang iba sa ipinangako niyang paraan ng pagsasagawa nito. Gayunpaman, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kahit gaano pa itong hindi makatwiran. Obligado ang Diyos sa kanyang pangako. Hayan nga't naisip ni Sarah na marahil maaaring si Hana na lang o si Hagar pala na katulong niya ang magsisilang ng sanggol kay Abraham at kukunin niya ang bata. At si Ismael nga ito na naging tinik tuloy sa laman mula pa noon hanggang ngayon. Nananatili siyang tinik sa laman. Hayan nga't mula sa lahi niya ay lumabas ang mga Arabo at noon pa may tinik na sila. Ngayon, sa oras na hindi mo sampalatayanan ng payak na salita ng Diyos at gagawa ng ibang pamamaraan, magiging tinik sa laman mo ito mula sa oras na yon. Tanggapin mo kung ano lamang ang sinabi ng Diyos. At kung sinabi niya ito, yun na talaga ang ibig niyang sabihin. O purihin ang kanyang pangalan. Basta tanggapin mo ang kanyang salita. Kahit ano pa ang magtangtang pangunahan nito, sasabihin, bueno, hindi naman talaga ganyan ang ibig sabihin niyan. Yan na talaga ang ibig sabihin niyan sa tuwing ang Diyos ang mangangako. Ngayon, kung papansinin nating mabuti, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Pansinin ang binhi, isa lang. At pansinin ang mga pangako. May higit sa isang pangako at higit sa isang tao ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kita nyo? May isang ngang binhi, ngunit maraming tao ang kabilang sa binhing ito. Kita nyo? Hindi lang para kay Abraham o para kay Isaac lang, kundi hayan nga't para sa lahat ito ng binhi ni Abraham.
Ipinangako ang mga pangako sa bawat isa at lahat ng individual na binhi ng binhing yon. Nakukuha niyo ba? Kaya nga, tayo ng mga namatay na kay Kristo, sang-ayon sa mga kasulatan, tinatanggap natin ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana na ayon sa pangako, hindi sa pamamagitan ng pakikianib sa iglesia o pagbuo ng mga patay na aral o kung ano-ano pa, kundi sa pamamagitan ng maipanganak ng Espiritu ni Kristo. Tayo nga'y mga binhi ni Abraham at mga kasamang tagapagmana niya sa kaharian. Hayan nga't dito, basahin natin ang kasunod. Ang Diyos ay nanunumpa. Ngayon sa 17 talata ng 6 na kabanata. Sa ganito sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana. Sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ng sumpa. Dumito muna tayo ng ilang minuto sa pagkaibig ng Diyos. Hindi dahil kinakailangan niyang gawin, kundi upang magawa nga ito ng may katiyakan. Ngayon nalaman na nating nagkatawang tao ang Diyos. Tumahan sa gitna natin. Hayan nga't inihayag niya ang sarili niya sa sanlibutan. Noong masumpungan niya ang babaeng nangangalun niya, sabi, Hindi kita hinahatulan. Humayo ka. Huwag ka nang magkasala pa. Noong masumpungan niya ang mga may sakit, kumilos siya sa paraan ng pagkilos niya sapagkat siya ang Diyos at kanyang pinagaling ang mga may sakit. Kanyang binuhay ang mga patay. Kanyang pinatawad ang mga pagkakasala. Kahit na ano pa ang naging kalagayan nila at kahit na napakarami nila at tumalikod na sa pananampalataya, kanyang pinatawad sila sa kabila noon kung gugustuhin lamang nilang lumapit at humingi. Ngayon, pansinin nyo, kung kumilos noong una ang Diyos sa isang pangyayari, at kung magkakaroon uli ng kaparehas na pangyayari, siya nga'y kikilos sa pangalawang pagkakataon na gaya ng ginawa niya noong unang pagkakataon, kundi ay hindi siya matuwid. Kita nyo? Kahit gaano pang katindi ang inyong pagkakasala, gaano mang kalugmok ang kinahantungan nyo, siya nga'y kikilos sa inyo na gaya ng ginawa niya sa babaeng yun, na nahulog o kung hindi ay mali ang ikinilos niya noon. Ang pagkilos ng Diyos ay ang kanyang persona. At kung ano siya sa kanyang pagkilos, ang nagpapahayag ng kanyang persona. At ganun nga rin kayo. Ang inyong kinikilos sa buhay ay ang magsasabi kung ano kayo. Gaya ng napag-aralan at natalakay natin, mga 1 o 2 pag-aaral na ang nakakaraan. Hayan nga't sinasabi ng mga Methodist na kapag nakasigaw ka na, natamo mo na ito. Sinasabi naman ng Pentecostal, kapag nakapagsalita ka na ng iba't ibang wika, natamo mo na ito. Ang sabi naman ng Shaker, kapag nanginig ka na, natamo mo na ito. Sabi nga ng Pennsylvania Shakers, at nalaman nating mali silang lahat. Ang buhay mo ang makapagsasabi nito. Ang pagkatao mo ang makapagsasabi kung ano ka. Nakikilala ang isang tao sa pamamagitan ng mga gawa niya at ng kung anuman ang inyong ipinamumuhay. Narinig niyo na ang lumang kwento. Sa sobrang lakas ng sinasabi ng iyong buhay, hindi ko natuloy marinig ang inyong pananalita. Kaya kung anuman kayo, hayan nga, ipinakikita ng buhay na ipinamumuhay niyo kung anong uri ng espiritu ang nasa inyo. At may pagkakataon namang maaari niyong gayahin ang maling bagay o gayahin ang tamang bagay pala, ibig kong sabihin. Maaari nga kayong gumaya sa isang Kristiyano, subalit darating din ng panahong hindi nyo na yan kayang pangatawanan pa at malalantad kung ano nga ba talaga kayo. Sadyang hanggang dun lang sa kakayanin ng pinakamahinang dugtungan ng buong tibay ng isang tanikala. Noong si Kristo na anak ng Diyos ay inilagay sa pagsubok, ipinakita nun kung ano siya talaga. Tunay, kapag sinusubok kayo, pinatutunayan nun kung ano kayo. Laging ipinaaaninag ng inyong buhay kung ano yung nasa loob nyo. Sa paglipas ng panahon, tiyakin niyong hindi kayo mabibisto ng dahil sa inyong pagkakasala. At yan ang sinisikap nating sabihin. Sinabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig, hindi nga sinabing ang nanginginig, ang nagsasalita, ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan.
Ganyan nga ang inyong pananampalataya. Ayan nga't ang inyong pananampalataya na ipinahayag lang ng inyong mga labi ay nagkakaroon lang ng kahayagan sa mga nakakarinig. Subalit ang inyong buhay ay bukas sa lahat. Kaya kahit ano pa yung gawin yung pagsisikap na kumilos ng ganito at gawin ng ganito, hindi yan kailanman uubra. Kinakailangan nyo ngang taglayin ito. Yan nga ang pinakabuod ng buong ito. Ang inyong personal na pagsampalataya sa Kristo na nabuhay na maguli bilang inyong tagapagligtas na siya'y nasa kanan ng Diyos, gumaganap sa lugar nyo ngayong umaga, habang kayo naman ay gumaganap sa kanyang lugar dito sa ibaba bilang isang saksi. Ang isang saksi ang gumaganap sa lugar ng ibang tao, tumatayo para sa inyo bilang isang saksi. At habang pinapaaninag ng buhay nyo sa dako rito ang inyong patotoo kay Kristo, pinapaaninag ito roon at pinapaaninag nga rin dito. At naroon siya sa itaas upang siyang tumatawan sa inyo. Pinapaaninag sa dako roon at maging dito. Kaya kayo ay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, kayo ay naligtas. At yun lamang. Kaya ang mga sensasyon, mga emosyon, mga damdamin at kung ano-ano pa, walang lugar ang mga ito rito. Ngayon, huwag nyo nawang makuha ito ng mali na hindi na ako naniniwala sa mga emosyon. Mainam yan. Pero sa ating tinatalakay ngayon, ang sinisikap nating tumimos sa mga tao sa panahong ito ay hindi mga emosyon. Ginamit nga ng dyablo ang mga bagay na gaya niyan at pumawala sa piling ng mga tao. Hinimok ang mga taong ibatay nila ang kanilang walang hanggang patutunguhan sa isang emosyon. Ang pagsigaw, pagsasalita ng iba't ibang wika, pagdalo sa simbahan tuwing linggo, pagkilos na gaya ng isang Kristiyano, walang magiging halaga ang mga bagay na yan sa araw na yon. Maliban ang tao yung panganak na muli at paaninagin ng inyong buhay kung ano talaga kayo sa loob. Kita nyo? Hindi sa inyong mga emosyon. Marahil ay may dumadaloy na dugo sa inyong mga kamay. Nakapagsasalita kayo ng iba't ibang wika. Nakapagpapagaling kayo ng mga may sakit. Naililipat nyo ang mga bundok sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Subalit wala pa rin kayong kabuluhan. Unang mga taga-Korinto 13, kita nyo? Kinakailangan nitong maging isang bagay na magaganap sa pamamagitan ng isang kapanganakang nanggagaling sa Diyos. At ang Diyos ang magdadala ng bagong kapanganakang ito sa inyo at ipagkakaloob sa inyo ang isang bahagi ng kanyang sarili. Pagkatapos, ang mga bagay na yan, kayo ay isa ng bagong nilalang. Sila ibinibigyan ko ng walang hanggan. Natalakay na natin ang salitang walang hanggan. Ang magpakailanman ay isang espasyo ng panahon. Ang walang hanggan ay magpakailanman, magpakailan-kailan pa man. Heto nga't may isa lamang na walang hanggan. At nalaman din nating tumanggap na kayo ng buhay na walang hanggan. At ang salita sa Griego ay zoe, na ang ibig sabihin ay buhay ng Diyos. At nakatanggap na kayo ng bahagi ng buhay ng Diyos. Hayan nga't ginawa kayong espiritual na anak ng Diyos. At kayo ay sadyang walang hanggan din, gaya ng Diyos na walang hanggan. Wala kayong katapusan. Walang dakong katapusan, sapagkat wala namang pinagsimulan. Anumang bagay na may pasimula ay may katapusan. At yaong walang pasimula naman ay walang katapusan. Hayan nga't lubos nating iniibig ang pinakamamahal na salitang yan. Hayan nga't dapat na maitatag ang Kristiyano sa pananampalatayang ibinigay na minsan sa mga banal at hindi magpapahapay-hapay dito't doon at kung saan-saang iglesia makikihanib. Alinmang iglesia ang nais niyong mapabilang ay mainam naman, basta't isa kayong Kristiyano. Pero unahin niyo muna ang pinakaimportanting bagay, ang kapanganakan ito na gagawin kayong kamag-anak ng Diyos. Gaya ng ang Diyos ay naging inyong kamag-anak. Siya ay naging inyong kamag-anak upang kayo kanyang mabuhay na maguli. Bago nga niya kayo buhaying maguli, kinakailangan niya kayong pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Hayan nga't kinailangang maging kamag-anak natin ng Diyos upang kunin ang kamatayan upang maibangon kayo. Kung gayon, kinakailangan niyong maging kamag-anak niya nang sa gayon ay mapasama kayo sa pagkabuhay na maguli. Nakikita niyo na po ba? Isang palitan. Ang Diyos ay naging kayo upang kayo ay maging ang Diyos. Kita niyo? Naging bahagi niyo ang Diyos sa laman upang kayo sa kanyang biyaya ay maging bahagi naman niya. Ganun lamang yun upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang larawan talaga nito at gustong-gusto natin ito. Ngayon, sa pagkaibig ng Diyos na may pakitang lalong sagana, hindi napilitang gawin, kundi sa pagkaibig ay naipakita ng Diyos. Lubos kong ikinagagalak yan. Kayo rin, hindi ba? Na sa pagkaibig ay nagawa ng ating Diyos.
masdan, papaano kung siya? Papaano kung hindi siya pagpapahinuhod? Ano nga uli ang bunga ng Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, pananampalataya, kapayapaan, pagpapahinuhod. Bahagi ito ng Diyos na nasa inyo. At may kakayahan na kayong magtiis. Mapagtiisan ang pagdala ng pasanin ng isa't isa. Nakapagpapatawad na ang isa't isa na gaya ng Diyos na pinatawad kayo dahil kay Kristo. Ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo ang gumagawa niyan sa inyo. Hayan nga't noong ang Diyos ay narito sa lupa at naging kayo, inaring may sala, inako niya ang inyong kasalanan at pinasan ito para sa inyo at binayaran ang inyong kaparusahang kaakibat nito. Ang Diyos ay pagpapahinuhod. Tiniis na dalhin ang ating mga pasanin. At hayan din at siya'y isang Diyos na mabuti. Kung may mga nais kayong mangyari sa paraan na gusto nyo, alam nyo, tunay ngang mabuti ang Diyos upang ipagkaloob ito. Gustong-gusto niya talaga na mapasaya kayo. Gusto nga niya. Siya ay pag-ibig. At itinutulak siya ng kanyang dakilang pag-ibig na bumaba magkaminsan upang ipagkaloob na matamo nyo ang mga bagay na nais nyo. Tingnan nyo si Tomas. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ayaw manampalataya ni Tomas. Hayan nga't kay rami niyang naging mga supling sa panahon ngayon. Sinabi ni Tomas, hindi. Kinakailangan ko munang magkaroon ng isang pagpapatunay. Kinakailangan kong mailagay ang mga kamay ko sa kanyang tagiliran at ang mga daliri ko naman ang maidampi ko rito sa kanyang mga kamay bago ko ito paniwalaan. Basta ako, hindi ko pakikinggan anuman ang sabihin nyo. Kita nyo, walang-wala talaga siya sa kaayusan ng kasulatan noong panahong yun. Dapat sana'y sampalatayanan nyo ito. Pero sabi niya, kinakailangan kong magkaroon ng kahit anong pagpapatunay upang mapatunayan ito. At nagpakita si Jesus. Hayan nga't napakabuti nga niya. Halika, Tomas, kung yan ang nais mo. Bueno, sige, papapa sa iyo. Hayan nga't ganyan din ang nangyayari sa atin. Sinasabi natin, Panginoon, kailangan kong makapagsalita ng iba't ibang wika. Kailangan kong makasigaw. Kailangan kong, sige lang, ipahintulot kong mapa sa iyo. Siya'y napakabuti talaga. Kaya idinaitin ito ang kamay sa kanyang tagiliran at saka nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi niya, ngayon Tomas, sumampalataya ka lang buhat ng makita mo. Subalit, gaano ngang higit ang gantimpala nila na walang katunayan at gayon may nagsisampalataya rito. Hayan nga, yan ang dapat nating marating. Gaanong higit ang gantimpala nila na walang nakita, subalit sa kabila noon ay nagsisampalataya rito. Isa itong gawa ng pananampalataya ang pagtanggap natin dito. Ngayon, naniniwala ako sa mga tandang nagsisilakip sa mga mananampalataya. Ngunit unahin natin ang mga bagay na dapat unahin. Maaari kayong magkaroon ng mga tanda, subalit wala ito. Sinabi ni Pablo na maaaring magkaroon nga kayo. Sabi niya, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, wala akong kabuluhan. Mapalipat ko man ang mga bundok sa pamamagitan ng aking pananampalataya, wala akong kabuluhan. Maunawaan ko man ang Biblia sa paraan na malalaman ko ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos, wala akong kabuluhan. Kita nyo? Yun ay mga kaloob ng Espiritu Santo na wala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, pagtitiis. Yan nga ang Espiritu ng Diyos. Yan ang ibabangon ng Diyos sa huling mga araw sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon, hindi ibig ang Diyos sa lalong pagkaibig na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako. Ang Diyos sa lalong pagkaibig na maipakita sa mga tagapagmana. Sino ang mga tagapagmana? Tayo, na mga patay na kay Kristo, naging mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana. Tumagos na ba ito ng mainam? Mga tagapagmana tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangakong ipinanumpa. Hindi kinailangang manumpa ng Diyos. Sakdal ang kanyang salita. Subalit siya ay nanumpa na rin sa kanyang sarili sapagkat wala nang higit pang mataas. Tuloy natin ang pagbasa, pansumandali. Pakinggan nyo. Nang pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ng sumpa. Kawalan ng pagbabago, ang hindi nagbabago. Hindi maaaring magbago ang Diyos. Kinakailangang manatili siyang siya pa rin. At kung nagpagaling ang Diyos ng isang may sakit, hindi niya kailanman maaaring baguhin ang kanyang kilos. Nagpatawad ang Diyos ng isang makasalanan, isang patutot. Hindi niya kailanman maaaring baguhin ang kanyang kilos. Ang kawalan ng pagbabago, ang di nagbabagong salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa isang dako,
Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Kinakailangan niyang manatili rito sapagkat siya'y walang hanggan. Alam na niya ang hangganan mula pa simula. Ngayon masasabi ko, gagawin ko ang ganito at ang sabi ng Biblia, dapat nating sabihin kung ipahintulot ng Panginoon. Kaya nga't isa akong mortal, hindi ko alam. Kuminsan nga, kailangan kong bawiin ang salita ko. Subalit hindi maaring bawiin ng Diyos ang Kanya. Diyos siya. At may isang bagay lang siyang hiniling. Kung kaya mong manampalataya, napakaganda. Kung kaya mong manampalataya, ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Kung kaya mong manampalataya, yun lang. Kayo, kung kaya ninyo, yan ang tanong. Ngunit wala ang tanong sa salita ng Diyos, sapagkat sa kanyang kawalan ng pagbabago, hindi siya maaring magbago. Napakadakila talaga. Ngayon pakinggan nyo, habang patuloy tayo sa pagbasa. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaring ang Diyos ay magbulaan. Talagang di raw maaari. Ang di maaari at kawalan ng pagbabago ay parehong salita. Di nagbabago, di natitinag. Kinakailangan nitong manatiling siya pa rin magpakailanman. Hindi maaring mabago. Itong kawalan ng pagbabago at itong di maaari. At dalawa, sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaring ang Diyos ay magbulaan. May dalawang bagay tayo rito. Ayan nga. Una, sinabi ng kanyang salita na gagawin niya ito. Ang ikalawa ay ang ipanumpa niyang panunumpa rito na gagawin niya ito. Napakaganda. Anong uri ng tao ba dapat tayo? Bakit kailangan pa nating magpahapay-hapay at magpatakbo-takbo kung saan-saan at kukunin ang mga bagay ng sanlibutan at kikilos na gaya nitong makabagong modelo ng Kristyanismo ng 1957? Nais nating maging makalumang modelo na pinangahawakan ang Diyos sa kanyang salita at tinatawag ang mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Kung sinabi ng Diyos na ganun, yun na yun. Si Abraham na pinagkalooban ng pangako, sa kanya at sa kanyang binhi, tinawag niya ang mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na, sapagkat pangako iyon ng Diyos. At alam niyang hindi maaring magbulaan ng Diyos. Ipinangako niya iyon sa kanya at sinampalatayanan niya ito. At sa pagdaan ng mga taon, na para bang palayo na ng palayo ang pangako sa natural na pagtingin, yun naman ay papalapit ng papalapit kay Abraham. Sa halip na manghina at sabihin, bueno, baka wala naman talagang makalangit na pagpapagaling. Nagkamali lang ako siguro, baka wala naman talagang ganoon. Baka naman nagkamali lang ako ng pagkaunawa rito. Kung ganoon, ipinapakita lang nito ang isang bagay na hindi ka pa naipanganak na muli. Sapagkat tungkol, natalakay na natin ito noong nakarang linggo dito sa bandang unahan ng kabanata. Sapagkat hindi maaari para sa isang nakalasap ng minsan ng mga kaloob ng kalangitan at gayong mga bagay na mahiwalay, muli upang baguhin ang kanyang sarili sa pagsisisi. Walang pasubali, hinding-hindi nga maaari. Sapagkat siya na ipinanganak ng Diyos ay hindi na at hindi maaaring magkasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala. Ang binhi ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita. Naihandog na ang hain, tapos na ito. Ngayon, kung makagagawa kayo ng mali, pananagutin sa iyo yan ng Diyos. Ngunit kung magawa man nyo, magkamali man kayo, hindi nyo nga yan sinasadyang gawin. Sa ika-10 kabanata, ika-47 talata sa palagay ko. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. Subalit pagkatapos mo nang maipanganak na minsan, taglay mo na ang katotohanan. Hindi ang pagkakilala nito, kundi tinanggap mo na ang katotohanan at naging realidad na ito. Anak ka na ng Diyos sa panahon at walang hanggan. Nanumpa ang Diyos na gagawin niya ito. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang ibabangon sa huling araw, hindi na siya mapapasok sa paghatol, lumipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ngayon, sa ganyang klaseng panunumpa, ibig ng Diyos na matanggap natin ito. Ngayon, masdan nyo ang sinasabi niya rito. Nangungusap si Pablo sa iglesia. Ay di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay dapat na magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Hindi sinabing, bueno, kung hindi ako pakikitunguhan ng mga Baptist ng tama, pupunta na lang ako sa mga Methodist. Kita nyo? Ay dapat na magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayo na nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ngayon, basahin natin ang pagtatapos nito. Na inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, ang pag-asa, ang ipinanumpa ng Diyos, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa,
Isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Pag-usapan natin pansumandalian tungkol sa tabing. Hindi natin gaanong natalakay ito noong nakarang linggo ng gabi. Sa loob ng tabing, ang tabing ay ang laman. Ang tabing ang pumipigil sa atin na makita ang Diyos ng mukhaan sa iglesyang ito. Ang tabing ang pumipigil sa atin para makita ang mga anghel sa kanilang kinaroroonan ngayong umaga na nangakatayo sa tabi ng mga upuan. Ang tabing ang pumipigil sa atin na makita siya. Nakatago tayo sa likuran ng tabing at ang laman ang tabing na iyon. Mga anak na lalaki at mga anak na babae tayo ng Diyos. Nasa presensya tayo ng Diyos. Ang mga anghel ng Diyos ay nakapalibot sa mga nangatatakot sa Kanya. Nasa presensya tayo ng Diyos sa tuwina. Hindi kita iiwan ni aking pababayaan man. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan. Subalit may tabing at itong laman iyon na pumipigil sa atin sa kanyang presensya. Subalit sa pamamagitan ng kaluluwa, ang Espiritu, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay nalalaman nating nakamasid siya sa atin. Nakatayo siya sa tabi natin. Narito siya ngayon. Doon sa Dothan, isang umaga, isang matandang propeta ang napaliligiran ng isang hukbo at lumabas ang lingkod niya at ang sabi, "O Ama, napaliligiran ang buong bansa ng mga taga-ibang bayan." At tumayo si Elias at nagsabi, "Aba anak, ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila." Bueno, kumurap-kurap ito at nagpalingalinga sa paligid. Wala naman itong nakita. Sabi niya, "Diyos, idilat mo nawa ang kanyang mga mata. Alisin ang tabing." At noong maalis ang tabing na nakatakip sa kanyang mga mata, sa palibot ng matandang propeta ay mga karo ng apoy. Ang kabundukan ay punong-puno ng apoy dahil sa mga anghel at mga karong naroon. Ayan na nga. O pagkatapos ay nagwika si Gehazi, akin nang naunawaan ngayon. Kita nyo? Natanggal ang tabing. Hayon nga ang humahadlang. Heto na. Panghawakan nyo itong maigi. Ang tabing ang humahadlang sa atin na may pamuhay ang dapat sana nating ipamumuhay. Ang tabing ang humahadlang sa atin na gawin ang mga bagay na gusto talaga nating gawin. At ang Diyos nga'y naroon noon sa tabing ng laman at nahapak sa dalawa ang tabing na yun. At ang Diyos ay naging Diyos muli. At ibinangon niya ang tabing na pinagkublian niya ng kanyang sarili. Yan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Pinatutunayan sa atin na sa tabing na ating pinagkukublian ngayon, sinasampalatayanan natin ito at tinatanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag nahapak na sa dalawa ang tabing na ito, paroroon ako sa kanyang presensya na taglay ang katiyakang ito. Nalalaman na nakikilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa pagparito ng Panginoong Yesus, muling ibabangon ang tabing na ito sa isang sakdal na paraan hanggang sa ako'y lalakad at makipag-usap sa Kanya na aking tagapagligtas at aking Diyos sa oras na lumuklok na siya sa luklukan ni David at mabubuhay na tayo magpakailanman. Sa tabing na ito, matapos itong masakdan, subalit may nakalakip na kasalanan sa tabing na ito ngayon. Hindi mahalaga kung gaano. Huwag niyong iisipin na ang niluwalhating katawang iyon ay sa lupang ito. Kinakailangan itong mamatay na gaya rin naman ng kaluluwa nating kailangang mamatay upang may panganak na muli. Sa kasakdalan, ang pagbabawal ng pagkain ng mga karne at dapat na gawin ng ganito at dapat masakdal ang katawan, hindi sa ganyang paraan nga mapapasay niyo ito. At maging ang kailangan nyo nang ihinto ang ganito at gawin ang ganito at gawin ang ganito at gawin ang ganito, kautusan yan. Pagiging legalista yan. Hindi tayo naniniwala sa legalistang anyo ng kaligtasan. Sumasampalataya tayo na sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas tayo. At hindi nga sa kakayahan nyo. Wala kayong anumang ginawa dito. Ang paghirang ng Diyos ang gumagawa nito. Walang makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng aking Ama. Siya nga. At siya nga'y ang tanging dahilan kung bakit pumarito si Jesus ay para kunin sila na nakilala na ng Ama ng una at naitalaga na ng una bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan upang maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Amen. Hindi sa tumatakbo ni sa may ibig, kundi sa Diyos na naawa. Ang Diyos ang gumagawa nito. Wala kayong may pagmamalaki man lang. Wala kayong bagay na ginawa para rito. Ang Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ang nagligtas sa inyo. Hindi nang ganang inyo ng sariling kakayahan. Kung sa ganang inyo, meron kayong may pagmamalaki. Ngunit wala nga kayong anumang pwedeng may pagmamalaki. Ang lahat ng mga papuri ay sa kanya mapupunta. Siya ang gumawa nito. Hayan nga't ipinagkaloob na niya sa inyo ang matibay na pag-asa. Ipinanumpa ang isang panunumpa
na hindi na maaring mapahamak pa kailanman ang kanyang mga anak. Ngayon, sila'y nakatatanggap ng palo dahil sa paggawa ng mali. Aanihin nyo nga ang iyong itinanim. Naunawaan nyo? Huwag niyong iisipin na maaari na kayong lumabas at pwede nang magkasala tapos makakalusot kayo. Kung ganyan ang iniisip nyo at may ganun kayong saloobin, ipinakikita lang niyan na hindi pa kayo naipanganak na muli. Nakukuha nyo? Kung may taglay-taglay na pagnanasa pa rin kayo na gawin ng mali, kung gayon ay nasa kamalian pa rin kayo, kita nyo? Sapagkat kanyang pinasakdal na magpakailanman, yaong mga hayop sa ilalim ng lumang tipan, sa ilalim ng panahon ng pagiging legalista, inihahandog ang mga yun taon-taon, lagi-lagi, pero hindi kailanman makapag-aalis ng kasalanan. Subalit kapag ipinapatong natin ang ating mga kamay sa kanyang ulo, at ipinahayag natin ang ating mga pagkakasala at naipanganak na muli ng Espiritu ng Diyos, wala na tayong pagnanasa sa kasalanan. Lumipas na sa inyo ang kasalanan, sa panahon man at walang hanggan. Makagagawa kayo ng mga pagkakamali. Maaari kayong bumagsak. Masasadya nyo ngang gumawa ng pagkakamali. May mga pagkakataong makapupunta kayo kung saan-saan at makagagawa ng mga bagay-bagay. Hindi ibig sabihin nun na napahamak na kayo. Ang ibig sabihin nun ay magkakaroon kayo ng pagtutuwid. Ang maliit kong anak na lalaki, maraming pagkakataon ng mga anak ko ay nakagagawa ng mga bagay-bagay. At maging ang mga anak nyo rin naman, na inyong ang alam nga nilang laban yun sa inyong patakaran. At alam nila kung anong mangyayari sa kanila kapag ginawa nila yon. Mapapalo sila. Kuminsan pa ngayon, napapalakas pa. Subalit anak mo pa rin siya. Ganun nga. Hindi na nga maaring mawaglit pa ang taong iyan na minsan nang naipanganak sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay hindi isang Indian na bigay-bawi. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ibabangon ko siya sa huling mga araw. Yan ang pangako ng Diyos. Ngayon, kung sa inyong pagsulong, sasabihin nyo, bueno, kung gano'n naman pala, pwede ko nang gawin. Nagagawa ko nga ang gusto kong gawin. Subalit, kung isa kang Kristiyano, ayaw ka sa paggawa ng mga bagay na mali, pagkat nariyan sa inyo mismo ang buhay, ang siyang kinasasaligan. Kung ang nais nyo ay gumawa ng mali, ipinakikita lang nito na yaong maling bagay ang nariyan. Papaanong magbubukal ang mapait at matamis na tubig mula sa isang bukal? Kaya kung nagugulumihanan kayo sa kung anong uri ng emosyon o pambihirang bagay ng sensasyon, kalimutan niyo yan. Bumaling kayo sa altar at sabihin, Diyos, alisin mo po ang dati kong makasalanang buhay at ilagay mo ako sa isang kalagayan na ang buong pagnanasa ko'y ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tama yun. Wala siyang pagnanasa na gawin ng gayon. Tunay, sisiluhin siya ng dyablo sa dakong ito at sa dakong iyon. Ngunit hindi yun sa pagkaibig. Sinabi ng Biblia ang gayon. Sisiluhin siya ng dyablo paminsan-minsan. Kaya nga't gagawin niya. Sinubukan niyang maghagis ng patibong sa ating Panginoong Yesus. Ginawa nga niya kay Moises at nabitag siya. Ginawa niya kay Pedro at nabitag siya. Ginawa niya yan sa marami. Kaya nga't siya'y ikinailapang nga ni Pedro. Subalit pagkatapos nung ay pumaron siya at nanangis ng kapait-paitan, may kung anong bagay sa loob niya. Nung pinakawala ng kalapati sa daong, pinakawalan din ng uwak, nagpahiyahiyaw pa roon. Nasa loob nga siya ng daong. Ngunit nung lumabas siya, iba ang kalikasan niya. Pwede niyang kainin ng lahat ng mga patay na katawan na naisin niya at mabubusog. Bakit? Isa siyang uwak. Sa pasimula pa lang. Isa siyang hayop na nanginginain ng bulok. Walang makikitang kainaman sa kanya. Isa siyang mapagpanggap na naroon sa padapuan kasama ng kalapati. Kasing laki nga rin niya yaong kalapati. Makalilipad-lipad siya saan mang dakong liliparan ng kalapati. Kaya nga't kaya rin niyang kumain ng mabuting pagkain na kinakain nitong kalapati. At pagkatapos maaari siyang kumain ng bulok na pagkain na hindi kayang kainin ng kalapati. Sapagkat iba talaga ang kalikasan ng kalapati. Iba ang pagkakalikas sa kanya. Isa siyang kalapati at hindi kayang tunawin ng kalapati ang bulok na pagkain dahil wala itong akdo. At ang isang taong naipanganak na ng Espiritu ng Diyos ay isa ng kalapati ng Diyos. Ang kalikasan niya, ang pagbabago niya, ang pagkakalikas sa kanya. Siya nga po, ilagay mo ang Espiritu ng kalapati sa isang uwak. Kaya nga't hindi na ito dadapo pa sa isang patay na katawan. Kung mapapadpad siya roon ng hindi sinasadya, tunay na lalayo siya kagad-agad. Hindi na niya matatagalan yun. At ang isang tao ngang naipanganak na ng Espiritu ng Diyos ay hindi mapagpabaya. Maaring mapatpad siya sa isang bahay inuman isang araw, ngunit lalabas siya roon ng dari-dari. Marahil ay aakitin siya ng isang babae, mapapalingon siya nito. Subalit ipipihit niyang muli ang kanyang ulo. Alis siya roon kaagad-agad. Bakit? Isa siyang kalapati. Siya nga, hindi mo siya madadaya dahil may pagkilala siya. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig at sa iba'y hindi sila magsisisunod. Isa siyang kalapati sa pasimula.
Yung bagay na yan ang tinutukoy ko. Ang tunay na bagay na nakangkla roon. Masdan lang masinsinan ngayon. Nanumpa ang Diyos. Hayan nga't na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa. Isang pag-asa na matatag at pumapasok sa siyang tabing. Ang tabing, bumaba ang Diyos na nakatabing ng laman. Upang gawin ng ano? Upang ipakita ang kanyang sarili. Kinailangan niyang magkubli. Dahil kung hindi, ay hindi natin siya makikita. At nagkubli siya sa likod ng tabing. At sino ang tabing? Si Jesus. Hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Ang aking Ama, sabi ni Jesus. Ang aking Ama ay tumatahan sa akin. Ako'y gumagawa. Gumagawa ang Ama. At ngayon ako'y gumagawa. Heto siya bilang yaong natatabingan. Lumalakad sa anyong laman ang Diyos, Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos kay Kristo, pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanya rin. Heto siya, naglalakad. He came down and made a sanctification or provision. Ngayon, bumaba siya at gumawa ng paglilinis o panustos o kabayaran upang sa pamamagitan ng kamatayang handog niya, mabayaran ang halaga ng kasalanan upang makabalik siya at manahan sa atin. Kaya't nga't ang pananampalatayang nasa atin ay isang pananampalatayang nakatabing o isang tao na nakatabing. Kaya naman, huwag nating tingnan ang mga bagay na nakikita natin sa tabing na ito. Ang tabing ay nalalakipan ng mga edukasyon at nakagagawa ito ng mga bagay-bagay at nakapagsasalita ng mga bagay-bagay. Saklaw ito ng siyensya. Subalit, ang Espiritu ng buhay na Diyos na tumatahan dito ay tinatawag ang mga bagay na dihayag na tila ba hayag na, gaya ng pagkakasabi ng Diyos. Kayan nga ang inyong tabing. Tayo nasa loob ng tabing. Ngayon, darating ang araw na ibabangon niya ang tabing na ito nang di na iniluluwal ng isang babae sa pamamagitan ng pagnanasang sexual ng isang lalaki at isang babae, kundi sa pamamagitan na ng kalooban ng Diyos, siya'y magsasalita at magkakaroon sa tao ng kaganapan. Magkakaroon na nga tayo nitong katawang gaya nitong kanya mismong maluwalhating katawan. Tayo matatabingan upang makapag-usap-usap tayo sa isa't isa. Magawa nating makamayan ang isa't isa. Ngayon, sa paglisan natin dito, may isang tabernakulo, isang theophany, sa wangis ng tao na hindi kumakain, hindi umiinom, hindi natutulog, gising magpakailanman. Doon tayo patutungo, subalit naghihintay sila sa ilalim ng dambana, umiiyak, Panginoon hanggang kailan, makababalik dahil nais na nilang makipagkamay sa isa't isa. Nais nilang maupo at kumain at mag-usap-usap. Mga tao sila. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Noong nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang larawan sa pasimula, ginawa niya ang tao na gayon. Nakisalamuha siya sa bawat isa, sapagkat kilala natin ang isa't isa. Gustong-gusto natin ng mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos, sapagkat ginawa tayong ganon. Sa kanyang dakilang pagparito, yaong mga nakahanda ay magiging gayon magpakailanman. Hindi na mamamatay. Tatayo tayo sa kanyang wangis, purihin ang pangalang iyon ni Kristo. At ngayon, taglay-taglay na natin ang patotoo ng ating kaligtasan sa pagtanggap natin sa Kanya bilang ating sariling tagapagligtas, bilang ating tagapagpagaling. Ang lahat ng ito'y mga benepisyo o mga dividendo na binayaran na sa naturang insurance. Amen. Alam niyo po ba sa insurance, maaari niyong makuha yung mga dividendo hanggang maabot niyo yung kabuuang halaga nito. Ganun nga, maaari kayong makatanggap ng dividendo at tumatanggap na tayo ng mga dividendo ngayon. Ang maganda pa nito dito, pagkatanggap natin ng mga dividendo, patuloy sa paglago ang benepisyo. Isang ahente ng insurance minsan ang sabi sa akin, Billy, gusto kitang alukin ng insurance. Sabi ko, meron na ako niyan. Napalingon sa akin ang asawa ko. Ngayon, hindi ko naman minamasama ang insurance. Pero may mga taong nag-aalangang kumuha ng insurance. Kaya napalingon sila. Sabi ng ahente, napatingin sa akin yung asawa ko. May halong pagtataka. Meron kang insurance? Sabi ko, siyempre naman. Hindi niya alam yung tinutukoy ko. Sabi ng ahente, bueno Billy, ano yung insurance na meron ka? Sabi ko, pinagpalang katiyakan, si Jesus ang tangan. Damang-damang ngayon pa lamang na banal na kalwalhatian. Tagapagmana ng kaligtasan, sa Diyos mayroon ng katubusan. Sa kanyang espiritu ay sinilang, sa kanyang dugo ay hinugasan. Sabi niya, napakainam niyan, Billy, sabi niya. Kaso hindi kanyan mailalagay rito sa libingan. Sabi ko, pero mailalabas naman ako nito. Yun ang mahalaga. Hindi ko inaalala ang pagpunta roon. Inaalala ko ang paglabas doon. At ngayong taglay ko na ang katiyakan sa pamamagitan ng ipinanumpa ng Diyos ng walang hanggan na may babangon niya akong muli sa larawan ng kanyang anak sa huling araw. Lalakad akong may tapang at may kaaliwan at may angklang kaluluwa na habang narito ako sa tabing na ito ay may isang bagay na hindi nakikita na nakangkla sa akin sa bato ng kapanahunan sa dakong iyon. Dumaluyong man at humampas man ang alon, hindi matitinag. Maging kamatayan, panganib o ano pa mang bagay. Hindi na tayo maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing.
Hayaan niyong tumaas ang mga baha. Hayaan niyong siyang rumagasa. Hayaan niyong sumalakay ang mga walang kinikilalang Diyos. Ang mananampalatayang naipanganak ng muli ay mayroong angkla. Hindi niyo pa makikita sa pamamagitan ng tabing na ito. Subalit alam kong nakakapit ang aking angkla sa dakong iyon sa bato ng kapanahunan na may pangakong ipinanumpa na kanyang ibabangon ako sa huling araw. Kaya naman pala nagagawa niyo ng tingnan ng harap-harapan ng kamatayan at sasabihin, saan naroon ang iyong tibo? Libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? Katapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagaya ng pangunahin. Oh, kay ganda. Mukhang hindi tayo aabot sa hinanda kong aralin. Nagaya ng pangunahin dahil sa atin. Isang ngang pangunahin. Napansin niyo ba noong unang mga panahon sa kanluran? Maraming beses na nga ako napadpad noon sa mga lumang daan doon. May pangunahin. Pauna silang pinadadala. Kapag halos mamatay na sa uhaw ang buong karawan dahil sa kakulangan ng tubig, may una silang pinadadala upang galugarin ang lugar. At makikita niya roon ang mga tribo ng Indian. Lalampasan niya yon. At matutuntun niya ang isang dako kung saan may isang bukal ng tubig. Dali-dali siya ngayong babalik para sabihin sa pinuno ng karawan, patakbuhin niyong matulin ang mga kabayo. Ang lahat ay magpakatapang dahil doon lang sa ibabaw ng bundok ay may malaking bukal ng tubig. Yan ang ginagawa ng pangunahin. At dito ang pangunahin. Nasukol tayo minsan ng diablo sa sunod-sunod na pagratatat. Ngunit may isang sumamsam sa pwesto ng masingan, si Jesus. Nariyan sa unahan natin ng pangunahin. At nakatayo roon si Satanas hawak ang isang masingan. Hindi tayo makakilos. Laging nasa pagkaalipin at natatakot sa kamatayan. Binabantayan niya ang bukal na iyon. Hayan nga't binabantayan niya. Inatasan siyang gawin yan. Sapagkat nagkasala tayo at naitaboy palayo roon. Subalit ang pangunahin, si Kristo ay dumating at sinamsam ang pwesto. Narinig niyo na ang lumang awiting, bantayan niyo ang kuta. Ako'y darating na. Bantayan pa ba ang kuta? Hindi na. Samsamin na natin ito. Hindi na natin kailangang patagalin pa. Sinamsam na ni Kristo ang kuta. Hallelujah! Bukas na ang pintuan. May bukal na nakabukas sa sambahayan ng Diyos sa bayan ni David para luminis, para sa ikalilinis ng marumi. Nakapasok na para sa atin ang ating pangunahin. Ang pangunahin, ang sabi niya sa atin, may isang lugar sa isang ibayo na wala na tayong pagtanda, kung saan wala ng mga kulubot, kung saan hindi nyo na kailangang gumamit pa nitong Max Factors para maging kalugod-lugod masdan ng inyong asawang lalaki. Nauna na roon ang pangunahin. Isang dako yon kung saan hindi na kayo tatanda at mapapagod at manghihina. Isang dako yon kung saan hindi na kayo magkakasakit. Kung saan ang sanggol ay hindi na mauusog. Kung saan hindi na kayo malalagasan ng pustiso o ngipin. At pagkatapos ay magpapapustiso. Hallelujah! Oh, purihin ang kanyang pangalan. Pumasok siya at makatatayo na tayo ng di na mamamatay sa kanyang wangis balang araw sa ibayong yun. Dadaigin nila ang liwanag ng mga bituin at araw. Tunay nga, nauna na sa atin ang pangunahin doon. Ang pangunahin ay nauna na. Hayan nga't pumasok dahil sa atin. Si Jesus na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang dakilang pangunahin ay nauna na sa atin. Gumawa ng daan. Nagbuhat siya sa Espiritu. Ang dakilang mga bukal ng bahaghari ng Diyos na walang pasimula at katapusan. Siya ay magpakailanman Diyos. Lumabas doon ang isang sinag ng liwanag, isa yung sinag ng pag-ibig. Yon ang pinakauna, pula. Ang sumunod na kulay, asul. Asul, katapatan. Pagkatapos, sumunod na yung iba pang mga kulay, 7 sakdal na mga kulay, ang 7 Espiritu ng Diyos. Lumabas sa mga iyon mula sa dakilang bukal na iyon o sa dakilang brilyanting iyon na tinukoy ni Jesus. Tinapyasan ng dakilang brilyanting iyon upang mapaaninag ang mga kulay. Ang Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin upang kanyang mapaaninag ang kanyang kabutihan at kaawaan sa gitna natin sa pamamagitan ng mga kaloob at mga tanda at mga kababalaghan. Ang napakalaking bahagharing iyon ay naging theophany, ginawa sa larawan na wangis ng tao. Gayunman, hindi pa siya isang tao, wala pa siyang laman diyan. Siya ay theophany. Sinabi ni Moises, nais kitang makita. Ikinublis siya ng Diyos sa bato, at pagdaan niya, ipinasilip niya ang kanyang likod. Sabi ni Moises, para baga itong likod ng isang tao. Pagkatapos nun anong nangyari? Isang araw sa dako roon, nung nakaupo si Abraham sa kanyang tolda, tatalakayin natin yan mamayang gabi. Noong nakaupo si Abraham sa kanyang tolda, bumisita ang Diyos sa kanya sa isang katawang laman. Oh, sasabihin niyo, kapatid na Branham,
Siya ay, hayan nga't bago yan kinatagpo niya si Abraham, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek sa isang katawang laman na Diyos. Ganun nga, siya ay Diyos sa laman. Sasabihin nyo, kung ganun kapatid na Branham, bakit kinailangan pa niyang bumalik at may panganak? Hindi siya naipanganak dyan. Nilikha lamang niya itong isang katawang tinahanan niya. Si Melchizedek ang hari ng Salem, ang hari ng Jerusalem na hari ng kapayapaan. Walang ama o ina, pasimula ng mga araw o katapusan man ng buhay. Si Jesus ay may ama't ina at maging pasimula man ng mga araw at katapusan ng buhay. Subalit, siya ay ginawa ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek na walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Si Melchizedek ay ang Diyos mismo. Si Melchizedek ay ang Diyos na Jehovah. Yaon niyang sumalubong kay Abraham, mga taon nang nagdaan sa harapan ng kanyang tolda. Nakatalikod siya noon. Sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Ganun nga. Siya yaong tumayo roong nakatanaw sa gawin ng Sodoma. Nakilala siya ni Abraham, sapagkat sa loob ng tabing niya ay may isang angklang nakakapit sa pangakong yun. Hindi dahil sa may naramdaman siyang kung anong sensasyon doon, kundi dahil may pangako sa kanya ang Diyos. At noong mapalapit siya sa dakilang magnet na yon, natalos nga niyang ito ay naroon sa laman na yon. Lumabas kasama ni Abraham para makapag-usap ng konti. Sinabi niya kay Abraham, sabi, dangang nalalaman niyan, akin pa bang ililihim ang mga bagay na ito kay Abraham? Samantalang siya ang tagapagmana ng sanlibutan? Hindi ko ngayon magagawa. Kaya, Abraham, sasabihin ko sa iyo kung ano ang nakatakda kong gawin. Itutuloy po natin ang pagtalakay nito mamayang gabi doon sa Sodoma at kung ano pang mangyayari roon. At pagkatapos na pagpalain niya si Abraham, bumalik na siyang muli sa kalawakan. Isang ang tao ang nakatayo roon at punong-puno ng alikabok ang kanyang kasuotan. Isang ang tao. At hindi lang yun. Kumain din siya ng karne ng guya na kinatay ni Abraham at uminom ng gatas na mula sa baka at kumain ng ilang tinapay, ilang pan de mais at may mantikilya pa sa ibabaw. Ganon na nga ang nangyari. At pagkatapos ay bumalik na muli sa theophany. Ano iyon? Bakit hindi pa niya kinuha ang tibo noon? Hindi pa kasi siya naisisilang na gaya niyo at ako. Hayan nga't kinailangan niyang may silang sa laman upang makuha niya ang tibo. Isa yung nilikhang katawan. Isa yung katawan kung saan dumakot lang siya ng calcium at potas mula sa lupa at nagsalita. At pumasok doon. Ganoon si Melchizedek. Pumasok siya roon sa isang katawan upang makalapit siya sa harapan ng tao habang nasa ilalim ng tabing. Ng isang tabing na siya mismo ang naglikha. Hindi ng isang tabing ng paglikha ng isang babae sa pamamagitan ng sinapupunan ng babae sa pamamagitan ng isang selula. Hindi nga. Subalit nilikha niya ito at pumasok dito at nangusap ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sino ang Melchizedek na ito? Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, na sa makatuwid ay Jerusalem, prinsipe ng kataas-taasang Diyos. Siya nga, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat, na kung sasaysayin una-una, siya'y hari ng katuwiran, ang dakilang pag-ibig na iyon, ang dakilang espiritong iyon sa pasimula, hari ng katuwiran, saka hari naman sa Salem na sa makatuwid ay ang hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay man. Sino ito? Hindi siya naipanganak. Hindi siya mamamatay kailanman. Sino ito? Ang Diyos niya. Tunay. Siya nga. Umaanino sa Panginoong Yesus. Siya nga. Subalit kinailangan niyang dumating sa pamamagitan ng isang babae. Gaya niyo rin na dumating dito sa pamamagitan ng isang babae. Kinailangan niyang dumating sa paraan ng pagdating ninyo upang madala kayo pabalik sa Kanya. Hallelujah! Kamangha-manghang biyaya, napakasarap sa tenga, na ang tulad kong bulag kapuspalad, ligtas kahit di karapat-dapat. Ligaw man ako noon sa daan, subalit sa kanyang biyaya, ako'y natagpuan. Dating pinid ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita na. Nauunawaan ko na ngayon kung ano ang kanyang ginawa. Ang Diyos ay naging ako, upang ako sa kanyang biyaya ay maging siya. Kinuha niya ang mga pagkakasala ko upang sa pamamagitan ng kanyang katwiran ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Hindi nga ako maaaring mamili sa ganong akin. Ang kalikasan ko ay isang makasalanan. Wala akong nagawa roon. Ako ay naipanganak na makasanlibutan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa sanlibutan na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ni walang pagkakataon. Wala talaga, ni walang pagkukusa. Sabihin niyo sa baboy na siya ay mali sa pagngudngud niya sa kaning baboy. Sige nga, tingnan niyo kung makikinig siya sa inyo. Sabihin niyo sa isang uwak na siya ay mali sa pagkain niya ng nabubulok na bangkay. At tingnan niyo kung anong sasabihin niyan sa inyo. Kung makapagsasalita lang yan, sasabihin, pakialaman mo ang sarili mong buhay. Siya nga. Subalit sa biyaya ng Diyos ay binago ang kalikasan ito.
at binigyan ako ng pagkakataong magkaroon ng pagnanais at pananabik at kauhawan. Ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, O Diyos. Ang puso ko'y nananabik sa iyo. Sinabi ni David kung papaanong humihingal ang usas sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon na uhaw ang kaluluwa ko sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ibinigay ng Diyos sa tao ang pagkauhaw na iyon upang sambahin siya, mahalin, hanapin siya. Subalit binaluktot ito ng tao sa pamamagitan ng pakikinig sa tawag ng dyablo, at ang tao'y lumakad na may pagnanasa sa mga kababaihan at mga layaw at mga bagay ng mundo. Sinusubukang punan ang banal na nilikhang iyon na inilagay roon ng Diyos na dapat sana'y minamahal siya. Inalalagak ito ng tao sa mga bagay ng sanlibutan. Ngunit kapatid, kapag ang taong ito'y binago na at ang bukal na iyon na pinamumugaran ng mga kitikiti at lahat ng uri ng kawalang kaayusan ng balon ay nilinis at inesterilisa at ang purong tubig ng Diyos ay inilagak sa loob nito, hindi na ito kailanman maihipo pa ng kasalanan. Amen. Oh, lubos ko siyang sinisinta. Lubos ko siyang sinasamba. Aking buhay, aking ligaya, aking lahat-lahat. Ang dakilang manlilikha ay naging aking tagapagligtas, at ang Diyos sa buong kapuspusan ay sa kanyang ngay nanahan. Nanaog mula sa kanyang kalwalhatian, isang kasaysayang di mapaglulumaan. Ang Diyos ko at tagapagligtas ay naparito, at ang pangalan niya ay Jesucristo. Isinilang doon sa sabsaban, sa sariling bayan siya'y naging isang dayuhan. Ang Diyos ng kapanglawan ng mga luhat pagdaramdam. Oh, lubos ko siyang sinisinta. Lubos ko siyang sinasamba. Aking hininga, aking ligaya, aking lahat-lahat. Oh, Diyos, papaano niya na kaya nang gawin ito? Sinubok na ng taong isulat ito. May nagsabi noon, kung ang lahat ng mga dagat ay pupunuin ng tintang panulat at bawat tangkay sa sangkalupaan ay gawin mang panulat ng kapahayagan, ang buong kalangitan naman ay iyong papel na paglalamnan, at ang bawat tao'y atasan man na pagsulat lamang ang pagtuunan, ang isulat yaring pagmamahal nang wala nang higit pang may kapal. Hayan nga't ang dakilang Diyos ng langit ay naging laman at kinuha ang aking mga kasalanan. Ang isulat yaring pagmamahal nang wala nang hihigit pang may kapal ay makapagpapatuyong mainam nitong buong sangkatubigan, ni hindi kayang doon isulat sa balumbon ang lahat-lahat, kahit pa ba natin iunat ang buong sansinukob sa hustong sukat. At upang bigyan ang mga tagapagmana ng kaligtasang ito ng tiyak na pag-asa, ipinanumpa niya ang kanyang sarili na kanyang ibabangon tayo sa huling mga araw. Pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan at walang makakaagaw sa kanila sa kanyang kamay. Amen. Manalangin tayo. Nagkasala ba kayo ng pagtanggi sa kanyang pag-ibig? Lumayo ba kayo sa kanyang banal na katauhan sa nag-iisang dakilang siya na lumikha sa inyo kung ano kayo? At ngayong narito kayo, ngayong umaga, sa puntong ito ng buhay niyong tinatahak, kayo'y binibigyan ng isang pagkakataon. Nais niyo bang magpatuloy sa buhay? May nag-iisang paraan lang para magpatuloy sa buhay. Yun ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kung kayo mula sa inyong puso ay mananampalataya na siyang anak ng Diyos at tatanggapin siya bilang inyong tagapagligtas, at mananampalatayang ibinangon siya ng Diyos para sa inyong pag-aaring ganap, kung ibig niyong tanggapin siya sa batayang yan, mapapasa inyo na ito ngayon. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay kung kayo'y isang kaluluwang hindi pa nakapagsisi, na nais na magsisi sa umagang ito? Sabihin niyo, alalahanin mo ako, kapatid na mangangaral, sa pagtungo natin sa pananalangin. Ako man ay nabigo, nakianib ako sa iglesia, subalit hindi ko pa kailanman natatamoy ang sinasabi mo. Hindi pa ako naipanganak ng Espiritu, kapatid na Branham. Wala pa talaga ito sa akin. Ganun na nga po, ninanais kong ipanalangin mo ako na ipagkaloob ito sa akin ng Diyos sa umagang ito. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Mayroon pa bang iba? Magsasabi, Diyos, gawin mo ako kung anuman ang nais mong gawin sa akin. Nais kong maging kung anuman ang nais mo sa akin. Tinanggihan ko noon ang iyong pag-ibig. Pagpalain ka ng Diyos, Iho. Umawit tayo pansumandali. If we within the ocean fill and work the sky apart made, where every star on earth a quill and
oh, stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how heavenly and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. Minamahal naming Diyos, tunay na ang makatang sumulat ng mga salitang ito ay gaya lamang ng maraming iba mo pang mananampalataya na naghahanap, nagsisikap na makahanap ng mga salita upang maipahayag ito. Gaya nga ng nasusulat sa Biblia, bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas, siya'y sumiyasat at umayos ng maraming kawikaan. Oh, gustong-gusto nga naming magkaroon nitong kawikaan at ng ganong bokabularyo nang sa gayoy maipaliwanag namin sa mga tao kung ano ba talaga ito. Subalit, hindi ito masumpungan sa mga labing mortal. Ang buong walang hanggan, alam kong hindi sapat ang aking labi upang ipaliwanag ang dakilang pagparito ng Diyos ng langit sa lupa upang iligtas ang hamak, naliligaw at abang mga makasalanan. Dalangin ko sa iyo, Ama, na sa pamamagitan ng mga ilang salitang sasapat o salita kong hindi sapat sa umagang ito, gaya ng sinabi ko, naway may ilang makasumpong ng kapayapaan at kasiyahan at isang matibay na kaaliwan, makatagpo na ng mapagkakanlungan, at umangkla nawa ang kanilang kaluluwa sa pangakong yan na ipinanumpa ng Diyos na kanyang ngang ibabangon sila sa huling araw. May ilang nagsitaas ng kamay sa loob ng gusali sa tabernakulong ito. Diyos, ipagkaloob mo po sa kanila ang matatag na pag-asang iyon sa mga sandaling ito. Naway umangkla sila sa bato ng kapanahunan, gaano mang katindi ang pagsiklot ng dagat at ang malilit nilang bangka ay umalog ng taas baba, meron silang angkla, ang pangako ng Diyos. Mananatili sila roon. Sinabi na ito ng Diyos, hindi siya maaring magsinungaling. Ang dumirinig ng aking mga salita, na sinikap kong may pangaral ngayong umaga at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, si Jehovah ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Oo, nag-iisang walang hanggan. Pagpalain mo po sila sa mga oras na ito. At ang bawat tao na narito ngayon na hindi pa nakapasailalim sa dugo, hindi pa napagbabagong loob ang kanilang kaluluwa, naway magkaroon na ito ng kaganapan sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw ang nagpapangyari nitong hiwaga. Ikaw ang may hawak nito. Nakalagak na ito sa iyo. Dalangin kung ipagkakaloob mo ito sa kanila, ang buhay na walang hanggan. Nawa balang araw, doon sa kabilang ibayo, habang isa-isa naming tinatahak ang libis, magkatagpo-tagpo nawa kami roon kung saan hindi na sila magpapaalam pa. Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. Darating ang isang panahon na sa ilog tayo hahantong, isang dakilang araw na hindi na tayo mapapanglaw. May isa roong maghihintay na siyang sa daan ay gagabay. Sa pagtawid ko sa Jordan ay hindi na ako mag-iisa. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have. Ang lahat ng nagtataglay ng pag-asang iyon, itaas niyo ang inyong kamay ngayon habang itinataas niyo ang inyong ulo. Ngayon, sambahin natin siya. Tapos na ang mensahe. Hindi pa't napakasaya ninyo sa oras na ito? Ipinanumpa ng Diyos na hindi na niya. Ipinanumpa ng Diyos na kakatagpuin niya kayo sa dakong iyon. Jesus died all my sins to when the darkness has. Anong masasabi niyo? Wala na ang tibo. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone.
Sambahin niyo lamang siya ngayon. Seems that my friends have all gone, Humantong na ba kayo sa gayong kalagayan? but there's one that cheers me. Ano ang pangako? My heart glad. I wanna cross. Ngayon, mga anak ng pangako, Now, children, sambahin niyo lamang siya dahil sa kanyang ginawa. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. Ano nang mangyayari? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I cross Jordan. Pagsapit ko sa ilog, sasapit din ang bawat isa sa inyo. May malakit madilim na aninong tatambad sa harapan nyo. Every one of these Isa yung napakalaking pintuan. there's a big Papasok door kayo roon, sitting out isa sa before mga you. araw na ito. It's a big door. Baka bago matapos ang araw na ito. Baka bago matapos ang gawain sa simbahan ngayong umaga. Papasok na kayo roon. Sa bawat pagtibok ng puso nyo, papalapit na kayo ng papalapit doon. But when the darkness I see, He'll be waiting there. He said He would. He swore He would. Subalit kung masilayan ko na ang kadiliman, siya sa dakong iyon ay sa aking mag-aabang. Sinabi niya mag-aabang siya roon. Ipinanumpa niyang maghihintay siya roon. Oh, blessed Lord, our hearts are O banal na Panginoon, punong-puno nga ang aming mga puso ngayong umaga. At nag-uumapaw pa nga, iniisip kong kapag tumigil na ang pulso at dinidiinan na ng nars ang unang hinihigaan ng inyong ulo, at ang mga kamay nyo ay di nyo na may galaw pa. Ang inyong mga kamay ay nagmistula ng yelo. Ang inyong mga anak, ang inyong ina, ang inyong mga mahal sa buhay ay nagsisihiyawan na at nagsisipaghagulgulan na. Bubukas ang malaking pintuang iyon sa dako roon. Siya ay naghihintay. Sinabi ni David, kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay nandoon. Hindi ko ito tatawirin ng mag-isa. Kapag ang tilamsik ng ilog ay sumasaboy sa aking mukha, kukunin ng Diyos ang bangtang pansagip. Gagabayan tayo sa pagtawid doon. Ipinangako niyang gagawin niya yon. Sinabi ng propetang David, oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Panginoon, lubos po naming ikinagagalak sa mga sandaling ito na kami na ay bilang na tagapagmana ng pangako. Ngayon ay taglay-taglay na namin sa aming kaloob-looban ng buhay na walang hanggan, sapagkat iniibig namin ang Panginoong Yesus at sumampalataya sa Kanya at tinanggap ang Kanyang salita at ang Kanyang aral. Hayan nga't ipinagkaloob na Niya sa amin bilang tatak ng aming pananampalataya ang Espiritu Santo, ang tatak ng Espiritu Santo. Ang pananampalatayang narito sa loob namin ay nakaangklang mainam. At bagamat makailang beses man kaming lumalakad sa madidilim na mga anino, maraming pagkakataong natitisod kami sa daan. Hayan nga't matatag pa rin ang pagkakapit ng aming angkla. May bagay rito sa dako roon na tila ba patuloy na gumagabay. Nagsasabi, magpatuloy ka, makalalampas din tayo. Diyos, pagpalain mo po kami. Kailangan ka po namin. Panatilihin mo kaming tunay na matapat at totoo hanggang sa oras na dumating ka na para sa amin. Papupurihan ka namin hanggang sa walang katapusang mga panahon. At sa araw na iyon, sa pagtayo namin sa lupa, ang kanyang mga banal na paay, hindi pa niyan nakatuntong sa lupa. Ayon nga siyang nakatayo roon sa alapaap, at ang mga banal at tinubos mula sa lahat ng kapanahunan, sa bawat pagbabantay, ang una, ang ikalawa, ang ikatlo, ang ikaapat, ang ikalima, ang ikaanim at ang ikapito, ay nakatayong lahat doon na nadaramtan ng kanyang katwiran. Puputungan namin siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at aawitin yaong mga kwento ng kaligtasan. Our poor hearts will quiver as we look upon Him who loved us and gave Himself for us while we were unlovable and sinners. Christ died that we might be saved. We thank Thee for it, Father, in Christ's name. Amen.
ang mga aba naming puso ay magsisipangatog habang tumitingin kami sa Kanya na siyang umibig sa amin at nag-alay ng Kanyang sarili para sa amin. Kahit na noong kami hindi kaibig-ibig at kami makasalanan, namatay si Kristo upang kami maligtas. Pinasasalamatan ka po namin para rito, Ama, sa pangalan ni Kristo. Amen. Iniibig niyo ba siya? Oh, totoong-totoo nga siya. Hindi ba't para bang may pagnanais sa loob niyong mayakap siya? Hindi ba't para bang gusto niyong gumapang papalapit at hipuin ang kanyang paanan? Ganon po. Alam nyo, mayroon dating ilang mga dumadalo sa mga gawain ko sa Phoenix, Arizona. Ang sabi, nais kong sabihin ang saloobin ko sa kanya. Nais kong ang sabihin, Panginoon, inibig mo ako nung ang landas ko'y naging napakadilim. Sadyang nais kong ang sabihin ang saloobin ko sa kanya bago kami tumawid sa kabilang ibayo. Nais ko nga siyang makita. Sadyang nais ko kung nga siyang makita. Hindi ko nga lubos maisip kung ano ang madarama ko, kung anong pagtibok ang gagawin ng abakong puso sa oras na makita ko na siyang nakatayo roon. Madalas kong iniisip, sana'y narinig ko noon ang tinig na iyon na nagsabi, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin. Hindi ko na yun marahil maririnig pa ng aktwal gaya nung sabihin niya yun noon. Subalit nais ko siyang marinig na magsabing, ito na ang huling araw, tagumpay, mabuti at tapat kong alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon na hinihanda para sa iyo. Mula pa kailan? Mula ba nung maligtas ka? Hindi, kapatid. Mula pa nang maitatag ang sanlibutan, nung aking makita ka at aking makilala ka, at may talaga ka sa buhay na walang hanggan. Pinagpala ka na noon pa man. Ang lahat niyaong mga nang una pa'y kanya nang nakilala ay kanyang tinawag. Tama po ba yon? Ang lahat ng kanyang tinawag ay kanya namang inaring ganap. Ang kanyang mga inaring ganap ay kanya nang nilululhati. Ayan nga, nakilala niya na tayo nung una pa. Tinawag tayo, inaring ganap tayo, at niluwalhati na tayong kasama niya sa wakas ng sanlibutan, patungo sa ating gantimpala. Hindi pa kayo niya nagagalak? Tunay nga, mamahalin niyo nga siya dahil dyan. Sa panahon ngang hindi niyo matulungan ang inyong sarili, heto siyang dumarating at tapos nang magawa yan para sa inyo. Blessed be the tie that binds, kapatid na babaeng Gertie, ng ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano. Habang tayo nagkakatipon-tipon ngayon sa pagsamba sa mga oras na ito, patungo na tayo sa pananalangin para sa mga may sakit. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa inyo na mga nagtaas ng inyong mga kamay kay Kristo sa umagang ito, may dako para sa inyo na mapagsasambahan. Paglingkuran niyo siya. Ngayon, atin nga siyang sambahin ng lubos sa mga oras na ito. Bilang isang kongregasyon, lahat ng mga Methodist, Church of God, Assemblies of God, Presbyterian, Lutheran, Katoliko, sama-sama tayo ngayon, umawit tayo ngayon. Ilan ang Methodist dito, mga Baptist at iba pa? Hindi ba't napakabuti talaga ng naidulot nito sa inyo? Bumaling po tayo sa ating mga katabi at kamayan ng isa't isa ngayon habang inaawit natin itong muli. Before, makipagkamay po kayo sa mga nasa likuran nyo, harapan nyo, sa mga katabi nyo.
Mahal na mahal nga natin ang isa't isa. It gives. Kung pwede lang sana magpatuloy pa ang gawain, kita nyo? Yan nga ang iniisip natin sa tuwina. But we shall still be joined in heart. Maging isa. Kung magtatapos na ang oras sa dako rito sa dakilang araw na iyon, ay magkikita tayo. Ngayon, Ama, tanggapin mo po ang aming pagsamba sa umagang ito. Kunin mo ang salita at itanim ito sa puso ng mga mananampalataya. Huwag nawa silang magpahapay-hapay na lang na ngayon ay matatag pero kinabukasan ay lugmok na. Bagkus masumpungan nawa ng mga salitang ito ang kanilang dakong pahingahan sa puso ng bawat mananampalataya. Hayan nga't nalaman namin na nanumpa ang Diyos sa pamamagitan ng isang pananumpa at may dalawang bagay na di magbabago. Hindi nga nagbabago ang Diyos. Hayan nga't di siya maaring magbulaan. Nang sa gayon, magkaroon ang mga tagapagmana ng kaligtasan ng matibay na pag-asa, matatag at tiyak, isang nakaangklang sinipete ng kaluluwa. Nalalaman po namin na ipinangako sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng isang panunumpa. Una, hindi niya magagawang magbulaan. Pangalawa, nanumpa siya ng isang panunumpa sa ikatitibay nun, na ibabangon niya kami sa huling araw at pagkakalooban kami ng buhay na walang hanggan. Hayan nga't nalaman din namin na pagkatapos na kami matawag, sinabi niyang nakilala na niya kami bago pa man may tatagang sanlibutan at itinalaga na kami ng una sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo at nakilala na niya kami ng una pa. Tinawag niya kami at nung tinawag niya kami inaring ganap niya naman. Hindi namin maaring-aring ganap ang aming mga sarili. Kaya inaring ganap niya kami sa pamamagitan ng kamatayan ng sarili niyang anak. Ang mga inaring ganap niya ay kanya nang niluwalhati. Ito ang binigkas ng salita. At nasa aming mga daan na kami, naglalakbay, nagagalak sa aming pagtahak sa daan sa kalwalhatian. Iyo pong pagkalooban ng pananampalataya ang mga tao at nawa ang mga maliliit nilang gawi at masasamang hilig na pasabit-sabit pa rin sa kanila, naway makawala na sila sa mga yan sa umagang ito sa pamamagitan nitong salita ng Diyos na siyang angkla ng kaluluwa, matatag at matibay. Naway makawala na po sila mula sa kanilang mga gawi at pagkamainitin ng ulo at ang mga bagay-bagay sa nakaraan, gaya ng sinabi ni Pablo sa bandang hulihang bahagi ng mensaheng tatalakayin namin sa darating na ilan pang mga araw. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang mga kasalanang pumipigil sa atin upang ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin, na masdan natin ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, si Jesus Kristo, na tinukso sa lahat ng paraan na gaya rin naman natin, gayon may hindi nagkasala. Pinahintulutan siyang tuksuhin, subalit hindi siya nagpaayon sa tukso. At kami tinutukso rin upang magkasala. Hayan nga't hindi dapat kami magpaayon, sapagkat ang buhay na nasa amin ay yung angkla ng walang hanggan naming hantungan, at pinangahawakan na namin ito ng sagrado sa aming puso. Ngayon, napakarami pong pinahihirapan si Satanas ng mga karamdaman. Kami po'y nakahanda ng manalangin para sa kanila, Ama. Nawa sila, sa pagdaan nila sa ilalim ng salita ng Diyos ngayong araw na ito, ang napakahalagang salitang yun ay naipangaral. Ang Biblia ay nagpapatotoo. Ang mga anghel ng Diyos ay nakatayo sa malapit at ang dakilang Espiritu Santo higit sa lahat ay nakatayo rito upang sumaksi sa salita. Ngayon, Ama, sa pagdaan nila sa ilalim ng salita ng pangako sa umagang ito, humaayo nawa sila mula rito na may kagalingan na matanggal na nila ang kanilang mga bakal, na iwan na nila ang mga silyang degulong at mga higa na pinaghihimlayan nila, at sila'y magsipaggalingan na ng tuluyan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Sa pagbalik nila sa susunod na gawain na inilaan para sa kanila na makadalo o sa kanilang mga iglesia, naway magalak silang mainam. Ipinakikita ang mga dakilang bagay na ginawa ni Kristo. Ito nga'y aming ipinaglilingkod para sa iyong ikaluluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan kong humingi ng paumanhin para sa isang pangakong naipangako ko na ngayong umaga ay matatalakay na natin dapat ang 7 kabanata, pero hindi na ako umabot doon. Hayan nga't kinakailangan nating maglaan ng konting panahon ngayon para rito, para sa mga pumila para sa panalangin. At ngayon, mamayang gabi, kung luluobin ng Panginoon, tatalakayin natin ang 7 kabanata at aalamin natin kung sino itong si Melkisedek. Ilan ba ang may gustong makaalam nito? O patutungo na tayo mismo sa pagtalakay sa kanya at aalamin kung sino ba siyang talaga. At nariyan ang kasulatan para magsabi kung sino nga ba siya. Kita niyo? At sinabi ni Scofield na isa raw yung pagkasaserdote. Papaanong magiging pagkasaserdote yon? Samantalang wala naman yung pasimula o katapusan. Kita niyo? Hindi yun isang pagkasaserdote. Ito'y isang tao, Melkisedek, isang pangalan, isang tao. Gaya ng
hindi naman sa pagbababa, hayan nga't sinasabi ng Christian Science na ang Espiritu Santo raw ay isang kaisipan. At ang sinasabi naman ng Biblia, siya ang Espiritu Santo at ang siya ay isang panghalip panao. Isa itong katauhan, hindi isang kaisipan. Isa itong katauhan, walang pasubali. Si Melchizedek ay isang tao na walang pasimula ng mga araw o katapusan ng mga taon. Wala siyang ama ni inaman at tandaan ng lahi at malalaman natin kung sino siya kung loloobin ng Panginoon mamayang gabi sa pamamagitan ng salita. Gusto niyo ba yon? Ang iyong salita ay ilawan sa aking landas at sa aking paa. Ngayon sasabihin niyo, kapatid na Branham, hindi ko ito lubos na maunawaan. Ako rin naman. Ngunit minsan, nung mangaral ako roon sa Kentucky, at may ilang mga bagong dalo at mga Katoliko at iba't iba pa, na maaaring hindi nauunawaan itong malalalim at mayayamang mga bagay ng kasulatan. Nangangaral ako noon tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Isang dalagita ang lumapit at may dalang, wala pa siyang 15 taong gulang. Daladala niya ang isang munting sanggol, at inaatake ng biglaang panginginig ang sanggol. Sabi ko, anong problema kapatid sa iyong sanggol? Sabi, bigla na lang ho siyang nangingisay. Hindi niya malaman kung paano sasabihin na inaatake ng panginginig. Hindi niya alam ang itatawag dito. Ang dalagitang yun siguro'y hindi pa nakararanas na magsuot ng pares ng sapatos sa tanang buhay niya. Pero kaibig-ibig sa kanyang asawa, nakalugay ang mahaba niyang buhok. Sabi ko, sumasampalataya ka ba? At yung mga mumunting nangingislap niyang abong mga mata ay tumingin sa akin. Sabi niya, opo, Ginoo. Tunay hong sumasampalataya ako. Kinuha ko ang munting sanggol at nung ipinapanalangin ko yung sanggol, tumigil na siya sa panginginig. At tumigil na yon, tumigil na. Nang sumunod na araw, nangaso ako ng squirrel doon sa gilid ng bundok. Narinig ko ang ilang kalalakihang nakaupo roon na nag-uusap habang humuhugong ang lumang lagari. At pumunta ako roon para sumilip. Galing ako noon sa pangangaso ng squirrel. Pinag-uusapan nila ako habang nagkukumpulan sila roon. Panguya-nguya pa ng tabako at dinudura yon sa gilid. Nagkalat ang pinagnuyaan kung saan-saan. At pinag-uusapan naman nila ngayon yung tungkol sa pagtitipon nung isang gabi. Sabi nung isa sa kanila, nakita ko yung sanggol na yon. Dumaan kasi ako roon kaninang umaga. Hindi na yun nanginginig pa mula kaninang umaga. Kita nyo? Sabi, tunay ngang talaga. At padura-dura siya sa gilid at may mga mahaba silang baril na nakasandal sa may punong kahoy. Kaya naisip kong mabuti na sigurong magpakita ako. Alam nyo, may mga hidwaan sila sa lugar na yon. Kaya lumapit ako, sabi ko, magandang umaga mga kapatid. Yung malaking mama doon mukhang tuloy-tuloy pa rin sa pagkukwento. Subo-subo ang isang tabako sa kanyang bibig ng paganito. Nakausli yun sa gilid ng bibig ng paganito. At malakit mahaba ang leeg. At may suot-suot siyang malaking lumang sombrero na nakapababa ng paganito sa kanyang mukha. Nagpalingalinga siya at nakita ako. Napahawak siya sa kanyang sombrero at mabilis na tinanggal yun. Tapos, nilunok yung nguyang-nguyang tabako, sabi, magandang umaga po, Pastor. Kita nyo? Siya nga po, paggalang. At ganun nga po ang nangyari. Kung paano niya kalilimutan yun, hindi ko alam. Pero mukhang ayos lang naman siya. Tapos, nung sumunod na gabi, nakauwi na ako noon. May isang lalaki roon na gustong makipagdiskusyonan sa akin ng konti. Dumadalo siya sa isang iglesyang di naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. Yung iglesyang Methodist dito, sa may White Hill, Kentucky. Hayan nga't kanya pang sinadya ako. Nakatayo siya sa labas. May bit-bit-bit siyang ilawan sa kanyang kamay. At sabi niya, may gusto akong sabihin mga ngaral. Sadyang hindi ko talaga kayang tanggapin yan, pagkat hindi ko naman ito nakikita. Sabi ko, hindi mo ito makita? Sabi niya, hindi. Sabi, ako nga rin ay may sakit din naman. Pero, sabi, sadyang hindi ko ito makita. Sabi ko, saan ka nakatira? Sabi niya, doon sa Big Renox. Sabi ko, bueno, paano ka uuwi? Sabi niya, bueno, maglalakad ako pa uwi. Sabi ko, nakikita mo ba ang daan pa uwi? Sabi niya, hindi, Ginoo. Sabi ko, napakadilim ngayon. Maulap. Sabi niya, oo nga. Sabi ko, paano ka ngayon yan uuwi? Sabi niya, gamit ang ilawang ito. Sabi ko, hindi naman kayang tanglawan ng ilawan yung buong daan hanggang sa bahay mo. Sabi ko, paano kanyan makakauwi? Sabi niya, lalakad ako. Bit-bit-bit-bit ang ilawang ito. Sabi ko, natumbok mo. Hayan nga't may tanglaw ka nang nanggagaling sa ilawang ito ngayon. At sa tuwing hahakbang ka sa gawi rito, patuloy na magbibigay tanglaw sa dinaraanan mo ang ilaw na yan. Kung tuloy-tuloy ka lang sa paglakad, patuloy ka ring sasamahan ng ilaw. At gawin niyo ito ngayong umaga. Naisin niyo si Kristo, ang kamanghamanghang dakilang saserdote, ang tagapamagitan para sa inyong mga sakit o sa inyong mga karamdaman o sa inyong kaluluwa. Maaring hindi niyo nga ito maunawaan, kami man ay hindi rin. Ngunit inutusan tayong lumakad sa liwanag kung papaanong siya ay nasa liwanag. Humakbang kayo ng isang beses sa liwanag. At kung kasama niyo ang liwanag ang tatanglaw hanggang sa sakdal na araw. Mananatili itong tanglaw sa landas na nilalakaran nyo. At tayo'y maglalakad sa dakilang lumang lansangan. Hinahayag ko pumaroon man ako kung saan,
na mas nanaisin ko pang ako'y maging isang makalumang Kristiyano, Panginoon, kaysa ano pa mang bagay na aking nalalaman. Narinig niyo na ba ang lumang awiting yon? Ang isang makalumang Kristiyano ay di mapaparisan. Kristiyanong pag-ibig sa lahat ay laan. Tayo naglalakad sa dakilang lumang lansangan at inihahayag ko pumaroon man ako kung saan, na mas nanaisin ko pang ako'y maging isang makalumang Kristiyano, Panginoon, kaysa ano pa mang bagay na aking nalalaman. Talagang gustong-gusto ko ito. Sige, ngayon mananalangin na tayo para sa mga may sakit. Hindi natin inaangkin na may kakayahan tayong magpagaling ng mga may sakit. Kung ganyan ang sinasabi natin, mali ang sinasabi natin. Ang bawat may sakit dito ay magaling na. Ganon ang sabi ng kasulatan. Sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tama po ba? Bawat makasalanang narito ngayon, kung meron pa riyan kahit isa, iniligtas na nga kayo noong mamatay si Jesus. Subalit, huwag niyong hayaang ikamatay niyo na lang ito samantalang inilatag na ang pagkakataon sa harapan niyo na makalapit sa kanyang presensya at tanggapin ito. Ginawa na ito. Sa mismong oras na ito'y dapat nyo na itong tanggapin. Kung palalampasin nyo lang ang dugo, kung gayon ay tapos na kayo't nahatulan na, sapagkat hahatulan kayo sa paraan ng pagtrato nyo sa pagtutubos ng Panginoong Yesus Kristo. Kita nyo? Inyong nahatulan ng sarili dahil sa sariling kagagawan. Kaya't nga't siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, at sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kaya wala akong anumang kakayahan para pagalingin kayo. Walang anumang kakayahan ng iglesia para pagalingin kayo. Ang tanging bagay na may pananalangin natin na ito, na di nawa mabigo ang inyong pananampalataya, na makalalapit kayo sa altar ngayong umaga upang tanggapin si Kristo bilang inyong tagapagpagaling, gaya ng ginawa nyo noong tanggapin ang inyong tagapagligtas. At wala nang ano pamang ang Diyos ang gumagawa ng mga himala. Nagpapamalas siya ng mga dakilang tanda, ang mga bulag, mga bingi, mga pipi, lahat ay nagsisigaling dito mismo sa tabernakulo. Ngunit kung mangyari man o hindi, tinatanggap pa rin natin ito sa kabila ng lahat. Maraming pagkakataong ang mga bagay na iyon ay sa pamamagitan ng mga pangitain. Ilan ang narito, mga 3 linggo na ang nakararaan o 4 noong pinalapit dito yung lalaki. Bulag na, paralisado pa. Hayan nga't nakaupo sa isang silyang de gulong na wala na yung pinakaugat niya para makapanatili ng balanse. At bago ako umalis ng bahay noon, nakita ko na siya sa isang pangitain na may palalapiting isang lalaki roon, itim ang buhok na nag-uuban na. Magandang babae ang kanyang may bahay, mga nasa 60 na. Lalapit ang babaeng ito at ahagulgol, at mangungusap siya sa akin na bumalik at ipanalangin ng kanyang asawa. Naupo siya riyan noon, at lumapit ako. Sinabi ko sa ilang kapatiran dito, masdan niyo ito. At noong bumaba kami sa altar, nanalangin na ang iba. Noong bumaba na ako para manalangin, lumakad ako sa gawiroon at bumalik sa banda rito. At tumayo ang may bahay niya at lumapit ng eksaktong-eksakto sa paraan ng pagkakasabi ng Panginoon na magaganap yon. Nakamasid ang mga tao upang saksihan kung mangyayari ito ng ganoon. Hindi iyon nabigo. At hayan nga't nakalalakad na siya. Nalaman ko pagkatapos na isang lalaki, si Dr. Ackerman, na taga roon sa Bird's Eye, Indiana, ang nagpapunta sa kanya rito. Isa siyang Katoliko. At ang anak niyang lalaki ay isang pari sa monasteryo roon sa St. Menrad. At si Dr. Ackerman ay isang kasamahan ko sa pangangaso. At siya ang nagpapunta ng lalaki rito. At ipinakita na sa akin bago pa ng Panginoon ang isang lalaking itim ang buhok na magpapapunta sa kanya. Subalit hindi ko nun alam kung sino yon. Sabi ko, si Dr. Ackerman ba yon? Sabi niya, siya nga. Kita nyo? At pagkatapos yung lalaki, sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon. Bumaba ako. Sabi ko, Ginoo, tumayo ka. Bulag siya at hindi rin siya, wala na kasi yung pinakaugat niya para makapanatili ng balanse. Hindi niya kayang itayo ang kanyang sarili ng paganoon, kita nyo? Ganoon ang kalagayan niya ng maraming taon. Pabalik-balik na sa Mayos at sa kung saan-saan pa. At nanalangin nga ako ng isang panalangin para sa kanya at itinayo siya. Hayan na nga, nakapaglakad na siya ng tuloy-tuloy. Bago yun, sinabi niya, hindi kita makita. Pagkatapos ay sumigaw siya, oo, nakikita na kita. Naimulat niya ang mga mata niya nung mga oras na yon. Isa siyang Orthodox. Ang may bahay naman niya ay Presbyterian. Iniisip ng ibang tao na hindi sumisigaw ang Presbyterian at Orthodox. Narinig niyo sana sila. Ayan nga. Sumigaw sila at nagyakapan sa isa't isa. Bumaling at kinuha ang kanyang silyang de gulong at lumakad palabas at pababa ng hagdan na tulad ng sinumang tao. Nakakakita at nakakapagsalita na at kaiginam na talaga. Nakatanggap ako ng liham galing sa kanya o isang tawag noong isang araw. Sa pagkakaalam ko, sinadya siya ni kapatid na Cox. Sabi, pakiramdam daw niya sinisilaban yung mga mata niya. Ganon talaga. Yung ugat yon. Yung mga ugat niya sa mata ay tumutubo na at nanunumbalik na. Alam nyo, at napalitan na yung nakalagay rong sumpa. Nawala na ng tuluyan yung sumpa. Kung hahayaan nyo lang ang natural sa sarili nitong kalagayan,
Yung bang walang hahadlang sa natural, ito'y gagana ng maayos. Kung tatalian ka sa palibot ng braso mo, mapipigilan ang daloy ng dugo at tuluyang mamamatay ang kamay mo. Ngayon, hayan nga't ang natural, maayos kung hahayan mo itong walang tali, subalit may humad lang doon sa natural. Kung ganoon, kung hindi nyo ito makita, hindi rin ito kayang tukuyin ng sinumang doktor. Dalawang bagay lang kasi ang pwede niyang pagbasihan. Kung ano ang nakikita niya, kung ano ang nararamdaman niya. Yan lang talaga ang maaari niyang pagbasihan. Kung ano nga ang nakikita niya at kung ano ang nararamdaman niya. Kung hindi niya makita yon, ibig sabihin, kinakailangang maging espiritual. Pagkatapos niyan, isang bagay lang ang maaaring mangyari. Mananalangin tayo, aalisin ni Kristo ang sumpa, palalayasin ang dyablo, at magsisimula na yung maging normal. Magaling na, gagaling nga, at yun na yon. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Tama po ba? Pangako ito sa iglesia. Isang pangako ng kapangyarihan. Ano po ito? Ito ang presensya niya na sumasa atin. Ngayon, ang humahadlang lang sa atin sa pagiging sakdal ngayong umaga, na magawa ang mga bagay na yan kung papaanong ginawa niya ito noon, ay hayan nga't nasa tabing pa rin kasi tayo. Kita nyo? Subalit tayo'y may isang nasa loob natin na nagsasabi sa atin, siya nga, kita nyo? At kung tatanggapin nyo na ang inyong kagalingan, kahit na ano pang sabihin ng tabing, ang mahalaga ay yung sinasabi ng salita, kita nyo? Ganun nga yun. At ang salita ay laging nangingibabaw sa ano pamang bagay, ang walang hanggang salita ng Diyos. Tingnan niya si Sarah, patay na yung sinapupunan niya. 90 anyos na, namuhay kasama ng asawa niya mula pa noong mga 16 o 17 gulang pa lang siya, walang mga anak. Si Abraham, 100 anyos na, kumilos ang Diyos at pinagaloban sila ng sanggol, kita nyo? Sapagkat sumampalataya sila. Tinawag nila yung mga bagay na hindi pa hayag na tila ba hayag na. Pumasok nga kayo sa daang yan ngayong umaga, kaibigan. At mamayang gabi, naasahan namin, kung ang inyong pagparito ay isang pagbisita sa amin, ikinagagalak po naming makasama kayo sa dakong ito ngayong umaga at sumainyo nawa ang Diyos. At kung titigil naman po kayo rito sa bayan hanggang mamayang gabi, ikagagalak naming makasama uli kayo mamayang gabi sa nalalabing gawain mamaya tungkol kay Melchizedek. At kung hindi naman, at may simba po kayo sa inyo, dumalo lang po kayo sa inyong iglesia. Diyan po kasi ang nakaatang ninyong tungkulin. Kung kabilang kayo sa isang iglesia, dumalo lang po kayo roon. Dito naman po sa maliit na tabernakulo rito ay nagkakatipon-tipon lang tayo para magkaroon ng pagbubuklod sa isa't isa. Ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At tutugtugan tayo ni kapatid na babaeng Bertie ng The Great Physician Now is Near. At mayroong bang narito ngayon na ating ipapanalangin? Itaas ang inyong kamay, yung may ibig na lumapit sa pila para sa pananalangin upang may lagak nyo ang pananampalataya nyo kay Kristo. Sige po, pumila lang po kayo sa gilid na ito ng simbahan kung maaari. At siguro'y pakiusok na lang ng mga upuan ng konti kapatid kung maaari para lumuwag-luwag tayo ng konti sa bandaryan at makapila ng maayos ang mga tao. Dumako lang po kayo sa gilid na ito at mananalangin na tayo ngayon habang umaawit tayo. At ihilingin ko sa mga matatanda sa iglesia rito ng anumang denominasyon o iglesia, anuman yan kung naniniwala kayo sa makalangit na pagpapagaling, maaari po ba kayong tumayo rito kasama ko sa entablado upang manalangin para sa mga may sakit? Ikagagalak naming makasama kayo. Kahit anong denominasyon o wala mang denominasyon o anuman kayo, ikagagalak naming makasama kayo ngayon. Maaari po bang pumarito kayo ngayon para sa pananalangin? Pumanhig po kayo rito at tumayong kasama ko. Kapatid na Neville, maaari mo nang dalhin ang langis.